Nang hindi natin nalalaman kung ano ang nangyari pagkatapos pinag-confess ni Headmaster Elra Romaine si Nathan, bigla na lang natin makikita si Nathan na nakatayo sa harapan ng isang corpse ng purple skin evil bunny with red eyes, na nagdurugo pa at fresh ang malaking sugat nito sa stomach area kung saan mukhang nalamutak ang lahat ng internal organs nito. Mayroon rin itong maiksi at pabilog na buntot na mayroong spikes all around. Matindi ang takot at gulat na makikita sa maputlang mukha ni Nathan, lalo na nung nakita niya bigla ang dalawa niyang kamay na drenched in blood, as if siya ang may kagagagawa ng malubhang pagpatay sa evil bunny. Ang malala, wala siyang recollection sa nangyari. At ang mas malala pa, pagtingin niya sa paligid ay nakita niyang pinapalibutan na pala siya ng napakaraming mga patay na evil bunnies sa gitna ng isang desolate forest na may grade, rock solid, at tuyot na lupa at withered trees. May mga cracks rin ng lupa at mayroong blood-red glow mula sa ilalim ng mga ravines. At most notably, mayroong isang door-sized mirror sa likuran ni Nathan na built-in sa isang piraso ng wall, at kamukha ng mirror na tinutukoy ni Naiya mula sa kanyang blurry memories na binanggit niya in the past kay Emperor Baze. At paglapit naman natin dito, makikita natin na nababaliw na at sumisigaw si Nathan habang sa reflection niya ay may makikitang isang hairy beast monster na nagmimimik sa kanyang actions. At ang hairy beast monster na ito ay pinapanood mismo ni Headmaster Romaine. Mayroong dark-colored sclera at bright yellow pupils ang mga mata ni Romaine, tulad ng mga mata ni Dorel. At nakasmirk siya habang pinapanood ang nangyayari kay Nathan at naglilipat ng pahina sa hawak niyang Ancient Magic Book of Toa, bago niya ito sinara. The next morning, binati ng isang sunny day with blue skies ang Solzian Seminary, at mapayapa ang kapaligiran nito sa loob ng school grounds. Sa oras ng sunrise, mayroon ng isa sa mga instructors ng Solzian na umaakyat sa bell tower ng seminary para sa routine morning bell. Naubo pa ang guro na ito bago niya pinatunog ang bell ng ilang beses. Pagkatapos nito, nakalabas na ng dormitories ang lahat ng mga estudyante ng Solzian at habang naglalakad na sila papasok ng kani-kanilang mga klase ay nagbatian pa ang ilan sa ng magandang umaga. Tumawid pa ang mga estudyante sa Malakastilyong Gate Bridge para makapasok, at bago magsiupo sa mga silya ang bawat estudyante ay nagtanggal muna silang lahat ng kani-kanilang mga coat at hat na parte ng kanilang school uniform attire, at nilagay muna nila ito sa shelf sa bandang likod ng kanilang classroom. Nang makaupo na ang karamihan, mayroong isang empty seat sa bandang first row na napansin si Alisa. Mayroon siyang hunch na kilala niya kung sino ang classmate niya na dapat dito uupo. At nang dumating na ang kanilang instructor ng kanilang first subject of the day, pinaupo na silang lahat nito at tinanong kung present na ba silang lahat na magkakaklase. At nang binanggit ng guro ang pagkakapansin niya sa pag-absent ni Nathan, dito na napaisip si Alisa tungkol kay Nathan. Pagsapit ng hapon, natapos na rin ang buong klase sa araw na yun at dinismiss na rin ni Faze ang mga estudyante niya habang pinapaalala sa kanila na dapat nilang i-brush up ang kanilang skills sa basics ng incantation sorcery, pronunciation, at proper breathing. At sa pag-alis ni Faze, nagsalita na si Sarasa tungkol sa kanyang disappointment at boredom dahil wala silang ginawang kahit isang hands-on practice ngayong araw. For the last time ay chinik ulit ni Alisa kung nakahabol pa ba ng klase si Nathan. At dahil apparent na nag-absent siya for the day, kinausap na ni Alisa si Kren tungkol dito at sinabing as I feared, he's a no-show. Napaisip rin ng onti si Kren dito. Tapos, na-startle si Alisa nang nilapitan siya bigla ni Mary. Tinanong siya nito kung talaga bang sinabi niya ang mga salitang as I feared. Babatiin pa lang sana ni Alisa si Mary sa kanyang pangalan, pero inunahan na agad siya nito ng isang formal introduction ng sarili bilang si Mary Weather. Diniin niya kay Alisa ang fact na siya ang kanilang class representative. At ayon kay Mary, it is her duty na maging aware sa lahat ng activities nilang mga magkakaklase, at kasama rin sa duty niya ang pag-keep ng watchful eye sa mga outsiders tulad ni Alisa at ng mga kaibigan niya. Sarcastic naman na nag-respond si Alisa at nagpasalamat. Tapos, nagbigay ng seryosong tingin si Mary at sinabi na niya kay Alisa na kapag mayroon siyang kaalaman tungkol sa unexcused absence ni Nathan Flan ay dapat na niya itong sabihin sa kanya ngayon din. Sinabi rin ni Mary na ayon sa mga nakausap niyang ilang mga estudyante, nakita nila si Nathan at si Alisa na magkasamang nakikipag-usap kahapon.
At dahil nga kakabanggit lang ni Alisa ng mga salitang as I feared, ay maaaring mayroon siyang nalalaman tungkol sa concern nila kay Nathan. Binalika naman ni Alisa si Mary ng tanong. Dahil ini-interrogate niya siya ngayon, ibig sabihin ba nito ay normally hindi nagmi-miss ng class si Nathan? Tinanong lang naman siya ni Mary kung isa ba siyang imbecile, dahil hindi naman talaga normal by nature ang mga unexcused absences. At habang nakikipagtalo ang dalawang babae, bigla namang nagtayuan na ang Blua twins at nagtinginan, at napansin naman sila ni Edison. Kaya, tinanong niya sila kung agad na ba silang aalis ng classroom, at sinabi naman ni Leon na oo. Medyo nagmukha pa tuloy silang suspicious sa kanilang paglalakad. Kinwento naman ni Alisa kay Mary ang pagkakasabi ni Nathan sa kanya kahapon tungkol sa kanyang pag-consider sa sarili bilang among the lowest of the low. Ayon kay Alisa ay masyado raw nasaktan si Nathan sa kanyang failure na ma-pull off ang fell spell na pinagawa ni Instructor Face kahapon. Iyon ang dahilan kung bakit nag-aalala na si Alisa sa pagiging absent ni Nathan simula pa lang ng unang klase nila. Napaisip naman si Mary sa mga sinabi niya, at nabanggit niya na masyado na siyang maraming nasabi. Kaya, tinapos na niya abruptly ang conversation niya with Alisa at nagsimula na siyang maglakad para bisitahin si Nathan sa kanyang dorm room at makita for herself kung kamusta na siya. Nag-alok naman si Alisa na samahan niya si Mary. Tinanong naman siya ni Mary kung bakit, at tinanggihan siya nito. Pero ininsist ni Alisa na hindi naman na ito nagmamatter, dahil nasa iisang dormitory lang naman daw sila ni Nathan galing. At dahil mapilit si Alisa at sumuko na si Mary na pigilan siya, sinabi na lang niya na kahit sabay sila maglakad ay wala pa rin siyang intensyon na maging familiar sila sa isa't isa, dahil ayaw niyang ma-associate sa isang failure tulad ni Alisa. At mas malala pa ito para sa kanya dahil isang foreign exchange student si Alisa. Nanatili pa ring passively friendly si Alisa at sinabi lang calmly na don't be like that. Tapos, pinaalala niya kay Mary na for the time being ay isa rin siyang study auntie ng kanilang klase, at ibig sabihin noon ay si Mary rin ang class rep na responsable para sa kanya. Kaya, tinukso niya ito at tinawag na class rep, napasabi na lang ng shut up si Mary in response dahil tama nga naman si Alisa. At dahil nagsialisa na ang lahat, naiwanan na lang sina Rosa, Kren, at Edison sa loob ng classroom. Napaisip pa ng malalim si Kren habang pinapanood sina Alisa at Mary na magkasamang naglalakad. Bigla namang kinausap ni Rosa si Kren at si Edison at sinuggest sa kanila na maglakad silang tatlo ng magkasama pabalik ng kanilang dormitory, para mas makilala pa nila ang isa't isa. Nag-agree naman si Edison sa kanya agad. At si Kren, pumayag rin matapos mag-isip ng onti. Matapos ng ilang minuto, sabay nang umaakyat ng staircase sa loob ng dormitory sina Mary at Alisa, nang sinabihan muli ni Mary si Alisa na wag niya siyang sundan. Sinabi naman ni Alisa na nagkataon lang naman na patungo silang dalawa sa iisang lugar. Dahil sa irita ay tinanong na lang ni Mary si Alisa kung lahat ba talaga ng mga hide-nins ay kasing insolent niya. At dahil sa bastos na remark, ni real talk na ni Alisa si Mary at tinanong kung hindi ba silang mga tao ng Bowlet ang brazenly na nag-launch ng invasion sa kanilang bansa. Kitang-kita naman sa mukha ni Mary ang pagiging asar-talo, at wala na nga siyang maisagot sa sinabi sa kanya. Dugtong pa ni Alisa na issue na yun para sa mga adults, at wala siyang sinisisi sa kahit sino sa kanilang mga study auntie dito sa Solzian Seminary para sa nangyari. Ang punto lamang ni Alisa dito ay hindi dapat basta-basta lang nilalump together ni Mary ang lahat ng tao based lamang sa mga bagay tulad ng nationality at ethnicity. Pero sa isip ni Alisa, alam naman niyang hindi naman din talaga siya hide-nin in the first place. Practically, sinasabihan lang niya si Mary na huwag maging racist. Pero sa arrogance ni Mary, sinabihan lang niya si Alisa na bukod sa pagiging unsolnet ay iniisip rin niya na mas magaling siya sa lahat. At yun ang type ng person na pinaka-hate niya. Napawaw na lang si Alisa dahil daw din-ascribe lang ni Mary ang kanyang sarili. Kaya sinabihan pa niya siya na tumingin sa salamin. Sa oras na ito, nakarating na rin sila sa wakas sa harap ng pintuan ng dorm room ni Nathan at tinanong na ni Alisa si Mary kung ito na ba yun. Napaisip naman si Mary bago niya sinabi na customary sa kanila na mag-share ang dalawang student sa bawat isang kwarto. Pero ang roommate ni Nathan ay nakaalis na, 2 buwan ang nakakalipas.
Kaya expectedly ay solo pa muna dapat ni Nathan ngayon ang kwarto niya. Tapos, nagsimula ng tawagin at katukin ni Mary si Nathan. Pero dahil walang sumasagot, naisip ni Mary na baka wala si Nathan sa loob ng kanyang dorm room. Tapos, napasabi ng wait si Alisa dahil may napansin siyang kakaiba. Ayon sa kanya, mayroon siyang naamoy na dugo. Nagulat naman si Mary dito. At dahil pinaniwalaan niya ang sinabi ni Alisa, nilakasan niya lalo ang pagkatok niya at pagsigaw sa pangalan ni Nathan. Pero tinulak siya pagilid ni Alisa at pinatabi dahil balak niyang i-force open na lang ang pinto gamit ang isang front kick. Pinagalitan naman ni Mary si Alisa dahil sa kanyang hindi pag-iingat na muntikan na niyang matamaan ng pinto si Nathan. Pero inassure naman ni Alisa na wala si Nathan sa loob ng kwarto dahil hindi niya siya ma-sense. Pero more importantly, hindi na mapapalagpas pa ang current condition ng kwarto ni Nathan kung saan napakaraming dugo ang nagkalat sa buong kwarto, mula sa kama, sa sahig, sa mga gamit, pati hanggang sa bintana. Nagulat si Mary dito at napatanong siya kung maaaring kay Nathan ba galing ang dugo na ito. Sinabi naman ni Alisa na hindi siya makasisigurado, pero mukhang animal blood ito. At nang may nakita silang dagwang pugot na ulo ng isang rabbit sa sahig, mukhang galing na ang dugo sa pagkakarip apart nito. Pero sa dami ng blood splatters na umabot rin ng kisame, siguradong hindi lang isang rabbit ang namatay dito sa kwarto. Nag-worry naman si Mary kung si Nathan kaya ang may kagagawan nito. Sinabi naman ni Alisa na mukhang hindi si Nathan ang tipo ng taong kayang gumawa nito. Wala namang masabi bigla si Mary. Tapos, mayroong na-pick up na balahibo si Alisa at mukha itong nanggaling sa isang larger beast. Naniniwala si Alisa na malabong involved si Nathan sa gruesome scene na ito. Kaya, sinuggest ni Alisa kay Mary na dapat nilang i-inform ang kanilang mga teachers para makapagbuo sila agad ng search party. Pero habang sinasabi yun ay bigla silang may narinig na isang malakas na scream. At narinig nila ito mula sa labas. Agad namang tumalon si Alisa through the window at napasigaw na lang si Mary sa kanya dahil tumalon siya mula sa second floor. Pero nang nakita niya na ligtas naman na nakapag-landing si Alisa at diretso lang na tumakbo, napaisip na lang siya kung ano bang meron sa isang babaeng tulad niya na hindi man lang makagamit ng kahit isang magic. Pero pagkatapos magtaka ay nagsimula na rin siyang magmadaling makababa ng hagdan para makahabol kay Alisa. Pagdating naman ni Alisa sa location kung saan nanggaling ang malakas na scream, may nakita siyang lalaki na may dumudugong sugat sa kaliwang balikat at tinanong niya ito kung anong nangyari at okay lang ba siya. Tapos, napatigil siya ng takbo nang ma-recognize niya si Tigel bilang isa sa Blue Twins. At sa itsura pa lang ni Tigel mukhang writhing in pain na siya. Pero kahit pa ganun ay nagawa pa rin niyang pairalin ang kanyang pride at nagpakilala kay Alisa bilang si Tigel, also known as the Great One. Pagtanong ni Alisa sa kanya kung ano ang nangyari, pinaliwanag niya na nagpa-practice lang siya ng magic dito nang bigla na lang may umatake sa kanya. Kwento ni Tigel, tumalon na lang bigla ang attacker niya mula sa taas at tinamaan siya nito sa balikat. Sinabi naman ni Alisa na mukhang malalim ang sugat na nakuha niya. Tapos, nakita ni Alisa at pinpoint out na mukhang hindi pala sinoli ni Tigel ang ginamit nilang wand pagkatapos ng magic practice kahapon. Sinabihan lang siya ni Tigel ng shut up dahil hiniram lang naman daw niya ito ng sandali. Tinanong naman ni Alisa si Tigel kung anong klaseng creature ba ang umatake sa kanya, at dinascribe naman ni Tigel ito bilang isang huge beast with golden fur. Pero napag-isip-isip rin niya na isa talaga itong devil beast, at hindi siya maaaring magkamali doon. Based naman sa nakita niyang silhouette, mukha nga itong isang unggoy na maaaring kauri ng rejang. Sinabi ni Tigel na hinahabol na ni Leon ang creature na ito, at dapat na rin siyang sumunod sa paghahabol nito. Hindi naman makapaniwala si Alisa na magkakaroon ng isang devil beast na mag-show up sa isang supposedly safe na lugar tulad nitong Solzian Seminary. Nagsimula naman ang tumakbo si Tigel at inassure niya kay Alisa na totoong nag-appear ang creature. Sinubukan namang pigilan ni Alisa si Tigel dahil kapag tunay na talagang isa itong devil beast, ibig sabihin noon ay masyadong delikado para sa kanilang twins na makipaglaban dito. Pero hindi naman siya pinansin ni Tigel at nagpatuloy lang ito sa pagtakbo. Nainis na lang tuloy si Alisa dahil dito. Mula naman sa location malapit sa isa sa mga dormitories ng Solzian,
makikita natin na ito rin mismo ang location na exact replica ng Withered Forest ng Netherworld kung nasaan natin nakita si Nathan na nababaliw. At kung tutuusin, nandirito pa rin siya sa Netherworld na ito at nakadapa lang sa lupa habang nakahawak sa ulo at hindi maintindihan kung ano na ang nangyayari. Pagtingin niya sa kanyang kamay na hindi tumitigil sa pagninig, mayroon siyang binabanggit tungkol sa isang rune. Tila mayroong nagsasalita na boses sa loob ng isip niya at napapatanong si Nathan kung anong rune ang matatanggap niya. Pero habang tinitingnan ni Nathan ang back of his left hand, bigla na lang mayroong lumitaw dito na isang dark red gecko with green eyes, at nakatitig ito sa kanya. Ang gecko na ito ay kamukhang-kamukha ng gecko form ni Vordin, at sinabi nito kay Nathan na kapag isang rune ang hanap niya ay dapat niyang ma-recall ang memories of Toa, at ang kanyang desire. Na-shock naman si Nathan nang marinig ang mga sinabi sa kanya ng gecko. At nang inisip niya kung ano nga ba talaga ang kanyang desire, bigla siyang nagkaroon ng vision ni Mary sa kanyang isipan. Tapos, bigla na lang naputol ang conversation ni Nathan sa gecko nang bigla siyang may narinig na nakakatakot na boses na naghahanap sa kanya sa Withered Forest. At pagkakita natin sa lalaking naghahanap sa kanya, isa pala itong gray-colored undead na nagmumura pa sa galit dahil sa ginawa sa kanya ni Nathan. Dahil doon ay hinahanap niya siya at gusto niyang patayin si Nathan. Porsigido ang undead guy na hinahanap si Nathan, na agad namang nakapagtago sa likuran ng isang tree trunk habang kinakabahan. Tapos, bigla namang nagbigay ng advice ang gecko sa kanya at sinabihan siya nito ng abandon yourself to the power of Toa. At habang sinasabi ito ng gecko kay Nathan, makikita natin na iisa lang si Nathan na nasa Netherworld, at ang Golden Monkey Beast na nasa Real World tulad din ng pagkaparehas ng lahat ng nangyayari sa mundo na nire-reflect lang ng Netherworld in a twisted way. Ito ang dahilan kung bakit sinaktan si Tigel kanina ng unggoy, na si Nathan pala. Tulad rin ni Leon sa Real World na naghahanap sa Golden Monkey Beast, pagdating sa Withered Forest, siya naman ang katumbas ng gray-colored undead na kinakatakutan ni Nathan. Porsigido rin si Leon na hinahanap ang unggoy habang equipped ng magic wand. Tapos, nakarinig siya ng rustling leaves mula sa taas ng puno at nabigyan siya nito ng warning na paparating na ang susunod na atake ng Golden Monkey Beast. Pagtingin niya sa taas, nakita niya na nag-bounce na papunta sa kanya ang Golden Monkey Beast. Pero, prepared naman siya dito at sinabi pa niyang hindi na siya makakatch off guard pa muli ng unggoy. Mayroon siyang dinukot mula sa inner pockets ng kanyang coat na 3 yellow marbles, at hinagis niya ito papunta sa Golden Monkey Beast habang nasa ere pa ito. Tapos, ginamitan niya ng fell magic spell ang yellow marbles para i-ignite ito sa harapan mismo ng mukha ng Golden Monkey Beast. Nagdulot ito ng sobrang lakas na pagsabog at makapal na usok sa gitna ng forest area. Napachuckle pa si Leon dito habang may nahuhulog na fiery stuff sa harapan niya. Nagtaunt pa siya sa Golden Monkey Beast at sinabing gumamit siya ng incantation sorcery na kakatuto lang niya. Ayon sa kanya, taglay nito ang greatest firepower sa lahat ng chemical sorcery. Makangli pa niyang tinawag ang unggoy ng roast monkey at sinabihan na bumaba na. Sa tindi ng nangyayaring pagsunog ng Golden Monkey Beast, nagmukha pa nga itong isang flaming meteor na pabagsak sa lupa. Pero imbis na bumagsak ng sunog at nakahilata ang Golden Monkey Beast, naglanding pa ito ng may maayos na form at sobra itong ikinagulat ni Leon. Tapos, tiningnan nito ng masama si Leon ng may matinding galit at hostility. Nilamon na ng kaba at takot si Leon dahil dito, at hindi siya makapaniwala na ang Golden Monkey Beast ay actually impervious to fire. Kasalukuyan paring may buhay na apoy na pumapalibot sa katawan nito, pero hindi nito nagagawang masunog kahit ang fur nito. Pero nararamdaman man nito ang init o hindi, nagsimula na itong mabaliw ulit at sumigaw. Sinubukan naman maging alerto ni Leon kahit na natatakot na siya. Pero sobrang bilis ng biglaang pagsugod sa kanya ng Golden Monkey Beast at wala na siyang magawa pa para mailagan o maprotektahan ang sarili niya mula sa incoming attack. Kaya, napamura na lang siya dahil dito. Pero, bigla naman tayong may makikitang hinagis na isang pair of vial tube and round bottle na nakabind ng rope at may content na purple liquid. Tapos, biglang sumigaw si Tigel ng incantation at sinabing wind blast, sakto sa oras ng pagkabasag ng dual potion sa lapag sa tabi ni Leon. Naglabas ito ng malakas na wind magic na may tornado-like force and motion sa gitna ni Leon at ng Golden Monkey Beast,
at nagawa nitong iligtas si Leon mula sa incoming attack ng unggoy. Habang sinasabihan ni Taigel ang Golden Monkey Beast na hindi niya siya hahayaan lang nasaktan ang twin brother niya, nag-charge forward naman si Alisa with a stick as her weapon. Natanggal pa ang sombrero niya sa bilis ng kanyang sprint. Direkta niyang pinanghampas ang stick sa pisngi ng Golden Monkey Beast at nawasak agad ang stick na ginamit niya sa lakas ng impact. At tumalsik naman ng malayo ang unggoy dahil sa puwersa ng hampas. Sobrang na-impress ang Blue Twins sa nakita nilang performance ni Alisa. Hindi makapaniwala si Leon na napatalsik niya ang unggoy gamit lang ang isang stick. Si Taigel naman, napa-comment lang ng what a woman. Tapos, tinanong na ni Taigel si Leon kung okay lang ba siya. Sumagot naman si Leon ng oo at tinanong naman niya si Taigel tungkol sa malalim na sugat niya sa balikat. Sinabi naman ni Taigel na hindi naman masyadong seryoso ang sugat niya. Tapos, dahan-dahan ang sinubukan ng Golden Monkey Beast na muling makabangon. Kaya, sinabihan na ni Alisa ang Blue Twins na mag-get back, dahil hindi daw dapat sila nakikipaglaro sa isang Devil Beast. Nag-refuse naman na makinig ang dalawa sa kanya at nap-icon lang sila. Sinabihan ni Leon si Alisa na huwag siyang magsalita na parang mas malakas pa siya sa kanila nang gamit lang naman niya ay isang putol na stick. Binak-upan naman ni Taigel si Leon at sinabing si Alisa, na isang hide-nin, pa dapat ang magbakaway. Ikinainis naman ni Alisa ang remarks ng Blue Twins. Sinabi niya sa sarili niya na kung mayroon lang sana siyang kahit isang cheap swordman lang ay malaki na sana ang may improve ng kanyang sitwasyon. Pagkatapos namang makatayo ng Golden Monkey Beast, nag-growl na ito ng malalim towards sa tatlo. Tapos umungol ito at humawak sa mata na parang umiiyak, habang tinututukan ito ng tatlo ng wands at isang sirang stick. Sinubukan naman ni Alisa na makipag-communicate kay Glenn telepathically at tinanong niya siya kung pinapanood ba niya ang nangyayari sa kanila ngayon. Tapos, hiningi niya kay Glenn ang waterfall slicer. Pero, walang response na natatanggap si Alisa mula kay Glenn, na kasalukuyang nakikipag-usap at naglalakad kasama sina Sarasa at Edison. Kahit anong tawag ni Alisa kay Glenn ay hindi pa rin siya nakakatanggap ng response mula sa kanya. Kaya, na-stress pa lalo si Alisa dahil sa tingin niya ay hindi naririnig ni Glenn ang kanyang mga pagtawag, at hindi siya makakahingi ng tulong mula sa kanya. Bigla namang nagparinig ng galit na growl ang Golden Monkey Beast at nagsimula na itong mag-inhale ng maraming hangin. Lumobo pa ang dibdib nito sa dami ng compressed air na naipon sa loob ng lungs, at kinabahan na ang tatlo sa ina-anticipate nilang incoming attack. Gusto pa sana nilang makatakas, pero huli na ang lahat dahil binitawan na agad ng Golden Monkey Beast ang high-pressure compressed air mula sa lungs niya at binuga direkta sa tatlo. Hindi lang air pressure ang lakas ng atake nito kundi ang bigat rin ng sound waves na mala ultrasonic. At habang ginagawa niya ito ay may maririnig pa na boses mula sa kanya na nagsasabing don't mess with me. Napamura na lang si Alisa sa isip dahil sa sakit ng kanyang harap-harapang pagtanggap sa roar attack ng Golden Monkey Beast. Dinyugo ang lahat ng butas ng ulo niya, kasama ang isang mata, ilong, bibig, at dalawang tenga. Nabingi naman ang Blue Twins dahil sa intensity ng sound waves na nanggaling sa roar attack. Pero more importantly, sa tingin ni Alisa ay mayroon siyang narinig na binanggit ang unggoy kanina na don't mess with me, habang nagro-roar. Agad na inulit ng Golden Monkey Beast ang kanyang roar attack, at this time ay ang na-utter naman niyang words ay go away. Napansin na naman ito ni Alisa habang muling tumatanggap ng atake. Pero hindi pa rin siya sigurado kung ang naririnig niyang mga salita ay nanggaling mismo sa malaking unggoy. Kaya, tinanong niya ang Blue Twins kung may narinig rin ba silang boses. Pero dahil nabingi na nga ang kambal, hindi rin maintindihan ni Leon kung ano ang sinasabi ni Alisa. Kaya wala na ring masabi pa si Alisa kay Taigel dahil naisip niya na useless lang ring subukan pa silang kausapin. Wala naman na sa kanilang tatlong nakakarinig sa sinasabi ng isa't isa. Sa ngayon, nananatili lang na nakatayo muna ang Golden Monkey Beast at ang tatlong magkakaklase habang sinasize up ang isa't isa. Pero in contrast sa kabilang reality ni Nathan sa Withered Forest ng Netherworld, dito ay parang hinaharangan at hinaharas siya ng tatlong undead at hinihingal na siya sa kakapilit na itaboy sila. Pero takot na takot lang talaga si Nathan sa tatlong undead at wala siyang maipakitang kahit isang patak ng tapang para harapin sila. Pero, kasama pa rin niya ang Devil Gecko na ngayon ay nakakapit lang sa kanyang batok.
Binigyan siya muli ng advice nito at sinabing it's kill or be killed. Sinabi nito na kapag gusto ni Nathan na makuha ang kapangyarihan ay dapat niyang patayin ang lahat ng nakikita niya. At in this case, ang tatlong undead. Tapos, nagpakita na ng intense na pagtingin ng Gecko at sinabihan si Nathan na subukan na niyang gawin ito at ipakita na niya sa kanya. Pero mukhang hindi talaga madali para kay Nathan ito at muli na naman siyang nababaliw at nahihirapan. At ang katumbas nito sa tunay na mundo, nagsimula na namang magwala ang Golden Monkey Beast. Napansin agad ni Tygel na balak na naman mag-roar attack ng unggoy kaya binanggit niya ito sa dalawa at tumakbo na siya pakanan. Sinabihan rin ni Alisa ang kambal na umilag at tumakbo naman si Leon pakaliwa. Dahil dito, si Alisa na napaggitnaan ng dalawa ang naiwanan sa harap ng Golden Monkey Beast para mag-isang tumanggap ng roar attack habang nakatalikod. Napansin agad ni Alisa na pagkatapos niyang matamaan ito directly sa tenga ay nagkagulo na agad ang kanyang sense of balance. Naging mas troublesome pa ang roar attack ng unggoy kaysa sa na-anticipate niya. Sinundan naman ng Golden Monkey Beast ang roar attack niya ng isang right-handed strike, pero nagawa pa ring ilagan ito ni Alisa. Napansin naman ni Alisa na kumapara sa kanina, ngayon ay hindi na niya naririnig ang mga sinasabi ng unggoy na parang isang boses. Nagbigay naman ng left-hand pounding smash attack ang unggoy, pero mabilis na nakatalon palayo si Alisa para iwasan ito. Mukhang naka-hard focus ngayon ang Golden Monkey Beast kay Alisa. At habang nasa ere pa si Alisa, napatanong siya sa sarili kung guni-guni lang ba niya ang mga naririnig niya kanina, o baka naman mayroong some kind of rule ito para maging audible. Tapos, nagulat na lang si Alisa at napamura nang makita ang Golden Monkey Beast na naghahanda na naman ng isang roar attack habang hindi pa siya nakakapag-landing mula sa pagtalon. Kaya, wala siyang choice kundi tanggapin na naman ang roar attack ng harapan. At dahil mula sa ibaba ang trajectory ng roar attack, pinatalsik nito ang magaan at maliit na katawan ni Alisa ng pataas papuntang langit. Dahil bagbog sarado na masyado ang katawan ni Alisa, nakaramdam siya ng splitting headache mula sa huling roar attack na tinangke niya. Pero beyond that, mayroon siyang nakumpirma na theory sa utak niya. Ang boses na naririnig niya simula pa kanina ay maaari lang maging audible mula sa very center ng cone-shaped area of effect ng roar attack. At ang narinig niya mula sa pinaka-recent na roar attack ay isang cry for help. Muli na namang nag-iingay ng monkey noises ang Golden Monkey Beast habang tinitingnan si Alisa sa langit. Tapos, gumamit ng magic scrolls ang Blue Twins at Samga ng Mirror Storm. Pagkalusaw ng magic scrolls, sinigaw naman ng kambal ang salitang reverse, at nagdulot ito ng ipo-ipo na may kasamang crystallization sa ere at sa kapaligiran na nakapalibot sa Golden Monkey Beast. Nag-crystallize din ang mga hinahangin na mga dahon sa ere. At tapos, bigla na lang nagkaroon ng sariling perfect copy ang Golden Monkey Beast sa harapan niya, at ikinagulat niya ito. Sunod nun, nadagdagan pa ng 2 perfect copies ang unggoy at lalo itong nalito sa nangyayari. Dahil dito ay hindi na niya alam kung ano ang gagawin niya, kaya sinubukan niyang atakihin ang mga perfect copies niya. Pero mula sa point of view ni Alisa sa taas, makikita natin na mga illusions lang ito galing sa reflection effects. Napatanong naman si Alisa kung nanggaling ba sa Blue Twins ang spell na ito. Pagkatapos mag-perform ni Alisa ng superhero landing, kinausap siya agad ng Blue Twins at sinabi nilang bumalik na sa kanila ang kanilang pandinig. Tinanong naman ni Tygel si Alisa kung ganun rin ba sa kanya, at inadres pa niya siya bilang woman of hidden out of newly found respect. Tinanong naman ni Leon kung kaya pa ba ni Alisa makatakbo. Tapos, pinaliwanag ni Tygel kay Alisa na din sa kung paano ginagamit ang spell na nakas nila ay maaari itong ipag-project ng images ng iyong sarili o ng kaaway mo. Niyaya niya si Alisa na sumama sa kanilang pagtakas habang confused pa ang unggoy. Walang tiwala si Leon na kakayanin nilang tatlong talunin ng Golden Monkey Beast nang gamit lang ang isang stick at kanilang current spells. Habang patuloy lang na inaatake ng unggoy ang sarili niyang images, binanggit ng Blue Twins na napaka-odd na wala pang kahit isang instructor or personal of authority mula sa school na nagpapakita sa kanila, matapos mag-rampage ng Golden Monkey Beast simula pa kanina. Kaya binalak na lang nila na ilor ang unggoy papunta sa dulo ng outer walls kung saan paniguradong mayroong security guards na makakakita sa kanila. Wala namang masabi in response si Alisa sa lahat ng mga sinasabi ng kambal. At ito ay dahil hindi niya sila naririnig.
Pero naiintindihan pa rin niya base sa kanilang gestures na nagsasuggest sila ng plano na tumakas, at alam ni Alisa na yun ang best na pwedeng gawin ng kambal sa sitwasyon na ito. Tapos, na-disappoint na lang siya dahil hindi na talaga binalikan pa ni Glenn ang mga telepathic emergency calls niya. Kaya sinabi na lang ni Alisa sa kambal na umalis na silang dalawa at siya na lang mag-isa ang bahala sa pag-keep busy sa unggoy. Nagbigay naman ng violent reaction si Tygel sa sinabi ni Alisa at tinanong niya siya kung bobo ba siya. Pinaliwanag niya ulit na hindi nila kayang kalabanin ito kaya balak nilang pumunta sa lugar kung saan kakayanin ng iba. Napamura naman si Leon nang ma-realize na hindi pala sila naririnig ni Alisa, na bigla namang tumakbo papunta sa unggoy. Pasiga na tinanong ni Leon si Alisa kung paano niya balak kalabanin ang Golden Monkey Beast nang walang weapons at magic. Pero pinaliwanag na lang ni Alisa sa kambal na mayroon lang siyang bagay na kailangan makumpirma no matter what. Una, paano ito nakakapagsalita gamit ang human words? At pangalawa, bakit mukha itong natatakot sa kanila habang nakikipaglaban? Ayon kay Alisa, isa pa rin siyang hero of sorts, kaya gagampanan pa rin niya ang pagiging isang hero kahit walang espada na gamit. At habang sumisigaw siya ng malakas at sumusugod, bigla siyang nagkaroon ng isang flashback sa panahon na under training pa siya sa Way of the Sword, under sa tatay niya na si Margot. Isang beses ay na-stuck ang espada na gamit ni Alicia sa isang wooden dummy at hindi niya ito maalis. Tinuro sa kanya ng tatay niya na hindi nag-iintay ang kalaban para sa kanya. Kaya, tinanong siya nito kung ano ba ang dapat niyang gawin sa mga oras na ito. Sinagot naman ni Alicia na suck M1. Pero mali daw yun, sabi ni Margot. Ayon sa kanya, hindi dapat kailanman binibitawan ng isang hero ang kanyang espada, dahil ang sacred treasure na ito ay nagbibigay ng tremendous power. At kapag na-stuck ang isang kamay, malaki ang reduction ng power na mababawa sa kamao mo. Mas maganda pera na maging free ang both hands. Pero kapag hindi posible yun sa sitwasyon, dapat gamitin mo ang iyong legs. Tinanong naman ni Alicia kung ibig sabihin ba ng paggamit ng legs ay pagsipa. Sinabi naman ni Margot na posible rin yun. Pero ang tinutukoy niya ay actually mas basic pa doon. Diniin ni Margot ka Alicia ang pagiging mas importante ng leg kaysa sa isang arm, dahil kapag naputulan ka ng arm ay maaari ka paring mag-swing ng sword. Pero kapag nawalan ka ng leg, hindi ka na pwede pang makipaglaban uli. Legs ang nagsusuporta sa lahat. At dahil rin isang babae si Alicia, inferior siya in terms of strength kumpara sa mga lalaki. Kaya ang paraan para maka-make up for it ay palakasin at i-train ng husto ang legs. Kaya bata pa lang ay nahilig na si Alicia sa uphill running. Bilin sa kanya ng kanyang tatay na i-aim niya na maging strongest hero gamit ang kanyang legs. Kaya sa present time, gamit ang malalakas na legs ay patuloy lang na sumugod si Alisa ng may full confidence sa lakas ng kanyang legs. At kasama nito, ang kanyang pagnakaw sa teknik ni Guard. Ni-lower down na ni Alicia ang kanyang upper body habang nagsisprint towards Golden Monkey Beast. At sa oras na nakapag-close in na siya ay agad siyang nagbitaw ng isang napakalakas na high kick na pinatama niya sa leeg ng Golden Monkey Beast. Ramdam na ramdam ng unggoy ang lakas ng impact nito, at agad namang sinundan nito ni Alisa ng isa pang sipa gamit naman ang kanang paa na tumama naman sa baba ng unggoy. Pagkatapos nito, ginamit ni Alisa ang mukha ng unggoy bilang stepping stones na tinalunan niya para makaakyat at makakapit sa matangkad na puno sa likuran ng unggoy. Habang nakasabit sa tree branch, sinabi ni Alisa na alam niyang hindi sapat ang ginagawa niya para talunin ang Golden Monkey Beast. Pero ang goal muna niya ngayon ay sakyan ito at i-crush ang lalamunan nito. Kaya, nag-snap na siya ng isang tree branch para gamitin ito bilang isang stick at nag-drop na siya on top ng unggoy. At, matagumpay siyang nakaupo sa bandang batok nito. Gamit ang bagong stick, sinubo niya ito laterally sa jaws ng Golden Monkey Beast at hinayla ng malakas, habang sinasakal niya rin ito sa leeg gamit ang kanyang legs na nakakross. Pero syempre, hindi basta-basta susuko ang unggoy at nag-struggle ito trying to break free. Na-impress naman ang Blue Twins kay Alisa, at napasabi na naman si Tygel ng What a Woman. Pilit pa rin na sinusubukan ni Alisa na ma-choke out ang Golden Monkey Beast gamit ang kanyang legs. Pero malaki kasi ang nabawas na lakas mula kay Alisa sa pagkakakat down ni Glenn ng kanyang katawan. Kaya, kinukulang siya ng lakas.
Dahil dito, sinubukan muna ni Alisa na kunin ang atensyon ng unggoy at kausapin siya. Pero mukhang wala naman ito sa kondisyon para makinig o makipag-usap. Tinanong ni Alisa ang nagsastruggle na unggoy kung ano ba ang kinakatakutan niya, at alam ba niya kung nasaan si Nathan. At in contrast, makikita naman natin ang katumbas na senaryo nito sa withered forest ng Netherworld kung saan sinasakyan rin at sinasakal si Nathan ng isang undead. Wala rin namang sinasabi si Nathan dito dahil mukhang hindi naman niya naririnig ang mga sinasabi sa kanya ni Alisa mula sa real world. Kaya puro iyak na lang talaga ang ginagawa niya at hindi na siya natigil sa kakasigaw sa takot. At this point in time, mukhang inabandon na rin siya ng Demon Gecko, dahil imbis na kasama ito ni Nathan ay nakaupo na lang ito sa isang branch sa isang tabi at pinapanood ang pathetic performance ni Nathan. Sinabi nito na as expected, it's useless. Ayon sa Gecko, ang desire ni Nathan ay hindi ardent enough, at hindi siya prepared to do what it takes para mag-grant ito. Kahit kailan ay hindi makaka-measure up si Nathan kay Toa, dahil isa siyang failure. At dahil dito, ibibigay na nila ngayon kay Nathan ang rune na suitable sa kanya. Pagtingin natin sa right hand niya, mayroong gumuhit na X na marka dito. Tapos, napatungan ito ng isang incomplete diamond na marka. Sunod nito ay namula na ng husto ang mga mata ni Nathan sa sobrang sakit ng nararamdaman at sa tindi ng halo-halong negative emotions. Nagsimula na ring umiyak ang kanyang Golden Monkey Beast form habang nagsastruggle ito na banggitin ang pangalan ni Mary Mary na paunti-unti na ring nagfe-fade away mula sa kanyang memories. Ngayon, tinanong naman ni Alisa ang Golden Monkey Beast kung siya ba si Nathan. Tapos, bigla namang tumigil sa pag-struggle ito at nag-growl lang softly habang nagpapakita ng puppy eyes. Nagulat at nag-worry naman si Alisa sa biglaang pagbabago ng aura nito, dahil ang aura na nilalabas ngayon ng unggoy ay completely the aura of a devil beast. Napa-oh shit na lang bigla si Alisa dahil dito, at dahil rin bigla na lang kinagat ng malakas ng Golden Monkey Beast ang stick sa bibig nito para eye-snap. Tapos, nagpalabas ito ng roar attack sa paligid habang si Alisa naman ay nahihirapan na manatiling nakakapit ng mahigpit sa batok ng unggoy. Nagawa namang makatake cover ng Blue Twins sa likod ng magkatabing puno. Parehas silang na-stress ng sobra dahil ngayon ay nagre-rage out na ang Golden Monkey Beast at mas lalo pang naging dire ang kanilang sitwasyon. Naiinis na rin sila dahil matapos ng lahat ng nangyaring commotion ay wala pa ring dumadating na kahit isang instructor o school personnel para iligtas sila at matulungan. Kahit ang hero na si Alisa ay wala na ring magawa sa current form niya bilang si Alisa. Tapos, bigla na lang may dumating na isang babae at sinabi nito na walang way para makapunta dito ang kahit sinong school personnel para i-rescue sila. Ang babae na ito ay si Mary Mary at dahan-dahan lang siyang lumalakad papunta sa Golden Monkey Beast, habang pinapaliwanag na nakapaglagay siya ng isang barrier around sa forest na ito. At binoblock nito ang lahat ng noise, kaya walang kahit sino mula sa labas na makakarinig ng kaguluhan. Paglapit ni Mary Mary sa unggoy, tinire siya agad nito ng isang roar attack. Pero hindi nito tinatablan si Mary Mary na confident and calm lang itong nilalakaran as if it's nothing. Sobrang ikinagulat ni na Alisa at ng Blue Twins na mapanood ito. Napatanong naman si Leon kung ano ba ang meron kay Mary Mary. Tapos, nireveal na ni Mary Mary ang kanyang rune mula sa kaliwang kamay, habang sinasabi na hate niya ang mga maiingay na bagay. Naglabas siya ng magic spell mula sa kanyang hintuturo na pinpoint niya sa Golden Monkey Beast habang sinasabihan niya ito na kapag hindi siya mananahimik ay dapat lang siyang mabura mula sa mundo. Gumuhit ng magic left na symbol si Mary Mary gamit ang magic blue light na nudge emit mula sa kanyang hintuturo. At habang ginagawa yun ay binigkas niya ang salitang Loth. Tumira ito ng isang mabilis na blue laser sa bandang dibdib ng Golden Monkey Beast. At sa lakas ng impact ay napatalsik nito si Alisa paalis mula sa pagkakasabit sa batok ng unggoy. Nalaglag tuloy siya butt first sa lupa. Tapos, biglang naglabas ng sharp sounds ng lack of breath ang unggoy at napahawak siya sa leg niya gamit ang dalawang kamay, habang nanginginig ang buong katawan at hinahapo. Napasigaw na lang ng sabayang Blue Twins ng what dahil sa disbelief. Galit naman na tinanong ni Alisa si Mary Mary kung ano ang ginawa niya sa unggoy at ano ba ang ibig sabihin niya sa tinutukoy niyang barrier. Sinabihan lang ni Mary Mary si Alisa ng stop dahil ang ingay raw niya. Pinakita naman ni Mary Mary kay Alisa ang kanyang rune na ang tawag ay Tranquility.
At pinaliwanag niya na ang rune na ito ay kayang puwersahin ang lahat ng mahawakan nito sa area of effect nito na mag-transition into a state of calmness. Kapag na-spread thinly, maaari itong gamitin bilang isang barrier na kayang mag-block ng sound, wind, at iba pang mga bagay. Kayang maitago ng barrier ang mga kaganapan sa loob mula sa mga tao sa labas, at nabablock rin ito ang pagpasok ng outside interference. Dahil naman sa explanation na ito, na-figure ni Alisa na ito ang dahilan kung bakit hindi siya makapag-communicate kay Glenn kanina. Tinanong naman niya si Mary kung bakit niya ginawa ito. At sagot naman ni Mary sa kanya, na obvious naman na ito'y dahil ayaw niyang palakihin pa ang nangyayaring disturbance. Tapos, tinanong niya si Alisa kung sa huli ba ay isa talaga siyang imbecile. Sunod nito, pinaliwanag naman ni Mary na ang dahilan kung bakit agonized ang unggoy ay dahil nakondense niya ang area of effect ng kanyang rune at tinire niya ito direkta sa puso ng unggoy. At dahil excited ito, malaki ang demand na dugo ng katawan mula sa puso. Pero dahil nag-plummet bigla ang heart rate nito at nagkaroon siya ng severe anemia, mas lalo pang tumitindi ang agony nito habang nagiging mas excited pa ito. Tapos, habang nagpapakita ng bitch face ay binigyan ni Mary ang golden monkey beast ng isang sampal sa left cheek. Napaungol pa sa sakit ang unggoy bago ito tuluyang mawala ng malay at matamba sa lupa. Tapos ay nagbigay lang si Mary ng isang arrogant na pag-scoff, at sinabihan naman siya ni Alisa na ang brutal niya. Bigla namang nag-transform ang unggoy pabalik sa original human form nito, at nagulat si Alisa na makita na si Nathan na talaga ito. Sinabi naman ni Mary na nakakaawa si Nathan dahil hindi niya na-recognize ang kanyang proper place at masyado niyang hinayaan ang sarili niya na mabother sa mga sinabi niya sa kanya. Hindi na sana pa nauwi sa ganito ang kalagayan niya. Tinanong naman ni Alisa kung nalaman rin ba agad ni Mary na si Nathan na ang Devil Beast. Sinabi naman ni Mary na alam na niya agad yun nang makita pa lang niya ang sitwasyon. Pero nagulat siya na na-figure out rin ito ng mag-isa ni Alisa bilang isang ignorant. Bigla namang lumapit ang Blua Twins at nagbigay ng maraming tanong dahil na-recognize nila ang collapsed person bilang isa sa mga classmates nila. Nagdemand sila ng explanation mula kay Mary at dahil inirita nila siya, ginamitan sila ni Mary ng loth at mayroon silang naramdaman sa kanilang dibdib. Tinawag nila siyang bitch dahil dito, pero sinabi ni Mary na kumalma lang sila dahil binigyan lang naman niya silang dalawa ng dizziness. Tapos, pinaliwanag ni Mary na si Nathan ang perfect example ng isang failure of a student na gumagawa ng shoddy attempt sa isang rune challenge. Punong-puno ng luha, sipon, at laway ang mukha ni Nathan at bagbog sarado rin siya. Ayon kay Mary, maglalaho ang lahat ng memories ni Nathan mula sa last few years ng buhay niya. At maglalaho rin ang kay-titing na magical aptitude na meron siya. At matapos malus ang lahat ay may expel rin siya mula sa school. Pero kung tutuusin, isa pa nga si Nathan sa mga lucky ones dahil lang sa na-regain pa niya ang human form niya at buhay pa siya. Dahil ang mga tulad niya na naslain sa kanilang Devil Beast form ay tinatreto na nila bilang mga students na napatay mismo ng Devil Beast na pinag-transforman nila. At sa system ng kanilang reasoning na yun ay wala nang nagpuperso pa na kahit sinong friends or family na namatayan na hanapin pa ang katotohanan. Hindi naman nagsisit well kay Alisa ang mga narinig niya mula kay Mary. Tapos, nag-walk out na si Mary habang wine welcome muli ang tatlo sa Soulsian. Para sa kahit sinong may seryosong aspirations para sa magic, ganitong klaseng school talaga ang Soulsian. Tumalo naman tayo sa oras kinabukasan kung kailan kakatapos lang rin ang classes nila at sinabi ni Cren kay Alisa na gusto ulit niyang maglakad pa uwi kasama sina Sarasa at Edison. Kaya, pinabayaan na lang niya si Alisa na i-figure out ang mga bagay-bagay on her own. Nagulat naman si Alisa at hindi makapaniwala sa sinabi ni Cren. Kaya pinaliwanag niya ulit ng pasiga kay Cren na may nakalaban siyang isang hindi pang ordinaryong Devil Beast. Pero sinabi lang ni Cren na hindi siya interesadong pag-usapan ang mga unsubstantiated trifling matters, at dapat lang siyang kausapin uli ni Alisa kapag may nakolekta na siya na full picture ng sitwasyon. Ayon kay Cren, mananatili lamang isang rumor ang issue ni Alisa hanggat walang concrete evidence o Devil Beast remains na mapepresenta. Nag-sorry na lang si Sarasa kay Alisa dahil hihiramin na nila ngayon mula sa kanya si Cren at na maalam na si Edison. Pagkaiwan nila kay Alisa ng mag-isa, napaisip siya kung ano ba ang meron sa tatlo.
Naiintindihan ni Alisa na kahit nasa iisang dorm lang sila, hati naman sa dalawang wings ang rooms ng boys sa rooms ng girls. At ang oras lang na meron sila para makapag-discuss ng private matters ay habang naglalakad pa uwi ng dorm o papasok ng school. Kahapon, nakapasok lang ng boys wing si Alisa dahil sa special privilege na meron si Mary Mary na sinamahan niya. Nakasalalay lang ang lahat kay Kren kung gustuhin man niya na sagutin ang mga tanong ni Alisa o hindi. Pero sigurado si Alisa na bilang isang Devil Beast King ay mababa talaga ang tingin ni Clivites sa mga humans. Kaya hindi normal para kay Kren na maging chummy at sama-sama sa paglalakad kina Rosa at Edison. Naniniwala si Alisa na mayroong objective in mind si Kren kaya niya ito ginagawa. Tapos, napakamot na lang ng ulo si Alisa dahil nahirapan rin siya sa paggamit ng kanyang utak para mag-analyze ng mga bagay. Kaya, pumayag na lang rin siya sa huli na asikasuhin ang sarili niyang problems. Pero napaisip na naman siya muli sa isa pang odd na bagay na napansin niya mula sa reaksyon ng ibang mga estudyante, or lack thereof. Ano na lang ang issue tungkol sa Devil Beast, kung ang mismong kumalat na balita sa pag-collapse ni Nathan at pagkaka-expel sa kanya ay hindi man lang nagdulot ng pagiging disturbed sa mga estudyante. Tapos, naalala ni Alisa ang mga sinabi sa kanila kahapon ni Mary Mary, at dito na niya napagtanto na hindi talaga unusual dito sa school ang mga pangyayaring yun. Dahil dito, nilapitan niya ang tatlong classmates niya na pinag-uusapan si Nathan at tinanong niya sila kung mayroon na bang nangyari in the past na katulad sa nangyari kay Nathan. Wala namang sinagot ang tatlo at tiningnan lang nila ng masama si Alisa. Tapos, nag-walk out na lang ng classroom ang tatlo at pinag-usapan nila si Alisa with disdain, dahil alam nila na kasama niya ang Blua twins at si Nathan mismo. Panarinig nila sa kanya na sa tingin nila ay isa rin siyang savage tulad ng ibang foreigners. Napatigil naman si Alisa sa pag-approach sa kanila nang marinig ang racist slurs. At nang makita rin niya ang iba pa na nakikipagtsismisan ay naisip niya na nilalampi nila siya kasama ng mga delinquents. Tapos, naramdaman ni Alisa si Mary Mary na naglalakad papunta kay Ray at Andrew at nadaanan siya. Pero inirapan lang rin siya nito. Na-realize rin agad ni Alisa na mas lalo siyang hindi kakausapin ng tatlong yun. Tapos, bigla siyang na-startle nang lumapit sa likuran niya ang Blua twins at tinawag siya. Binati naman niya sina Leon at Tigel, at sunod ay tinanong siya ng kambal kung may oras na ba siyang makipag-usap sa kanila. Napaisip naman si Alisa at napahinga ng malalim bago sinabing oo. At paglabas nilang tatlo ng classroom, pinagmasdan naman sila nina Mary Mary at Ray. Paglabas nila ng school, nag-discuss na sila sa damuhan sa isang gilid ng school, at tinanong ni Alisa ang kambal kung tungkol saan ang gusto nilang pag-usapan. Sinagot naman ni Leon na si Nathan Flan ang topic nila, at tungkol ito sa kanyang pag-turn sa isang devil beast. Na-overhear daw nila ang mga teachers na nag-uusap, at sinabi naman ni Tigel na aalis na ng school si Nathan ngayong araw. Nagulat naman si Alisa sa mainit na balita na yon, at kinomento naman ni Leon na nangyayari ang lahat tulad ng pagkakapredict sa kanila ni Mary Mary kahapon. Napakabilis ng pagpasa ng judgment kay Nathan, kaya mayroong conjecture ang kambal na maaaring may pinipirmahang waiver documents ang mga magulang bago nila i-enroll ang mga anak nila dito sa Solzian, noong na maaaring may masamang mangyari sa mga anak nila. Hindi naman makapaniwala si Alisa sa theory ng kambal, lalo na't isa itong paaralan para sa mga bata. Nag-agree naman si Tigel na it sounds crazy. Pero, inherent na may risks ang sorceress research. At kung tutuusin, mas magiging strange pa kapag hindi ito alam at tanggap ng mga magulang at mga students. Ganito na lang talaga ka-special ang pag-acquire ng magic para maging isang wizard. Lalong-lalo na dito sa bansa ng Bowlet kung saan nakadepende ang kanilang military might sa sorcery. Nalaman rin ng kambal na ang mga fresh graduates ng Solzian ay may guaranteed spot bilang isang officer sa army. At ito ang nagpapaka-worthwhile sa pagpasok dito. Nawala naman bigla ng gana si Alisa na kausapin ang kambal nang marinig niya ang selfish goals nila. Sinabi ulit ni Leon kay Alisa na hindi sila pumunta dito para mag-fool around. At sinabi naman ni Tigel na ang goal nila ay makaakyat sa tuktok gamit ang sorcery. Kaya on the contrary, welcome pa nila ang environment ng Solzian. At yun ay dahil ang end goal nila ay ipamukha sa isang certain someone ang kanilang achievements at pag-rise up.
Tapos, tinanong nila si Alisa kung mayroon rin ba siyang similar motive kaya siya nandito. Ayon sa kambal, mataas ang regard nila sa lakas ni Alisa, kahit na wala siyang magical prowess. Na-witness kasi nila ang extraordinary skillset niya nang napalagan niya ang isang devil beast nang gamit lang ang isang stick at kicks. Kaya tinanong na siya ni Leon kung interesado ba siyang makipag-team up sa kanila. Pinaliwanag naman ni Taigel na gusto nila ni Leon malaman kung paano makakuha ng tinatawag na runes. At gagawin nila ang lahat para makakuha nito. Sinabi naman ni Leon na hindi niya alam ang circumstances ni Alisa, pero sigurado siyang pumunta siya dito sa Solzian para ma-uncover ang secrets of sorcery as much as possible bago siya makabalik ng Hayden kasama ang mga kaibigan niya. At ito ay dahil naniniwala si Leon na wala naman ng iba pang pwedeng dahilan si Alisa sa pagpasok sa enemy territory. Sa isip naman ni Alisa, alam niyang tama ng hinala ang kambal tungkol sa kanya, at ang secret room ni Dorel ang tunay niyang pakay rito. Kaya, naisip rin niya na maaaring parehas rin ang motibo at pakay sina Rosa at Edison sa pagpunta dito, kahit na hindi ito halata sa harmless na itsura nila. Nagpakita naman ng onting interest si Alisa at tinanong ang kambal kung ano ang balak nilang gawin para sa kanya kapag nag-team up sila. Sinabi naman ni Taigel na nag-gather rin sila ni Leon ng information at mayroon silang methods na hindi kayang gawin ng isang goody two-shoes tulad ni Alisa. Sinabi naman ni Leon na conversely ay may methods din si Alisa na tanging isang goody two-shoes lang ang may kayang gumamit. Pag nag-share sila ng information ay mas mabilis nilang mahahanap ang kasagutan. Tinanong naman ni Alisa kung paano nila magagaranti sa kanya na hindi nila itatago ang malalaman nila mula sa kanya. Sagot naman ni Leon na wala silang mabibigay na guarantee, at ang alliance nila ay magiging effective lang hanggang sa manatili itong mutually beneficial sa dalawang panig. Dagdag naman ni Taigel na isa lamang talaga itong verbal agreement, at iyon lang talaga ito. Sa isip ni Alisa, alam niyang arogante at violent ang kambal. Pero alam rin niyang hindi sila mga sinungaling. Kaya sa tingin niya ay hindi naman ito isang bad deal kapag pwede naman niyang i-sever kahit anong oras niya gusto. Pagkatapos mag-isip, pumayag na rin si Alisa sa proposal ng kambal at sinabing mayroon lang siyang kaunting dilema dahil sa pagiging unreliable ng kanyang partner. Masaya naman ang kambal sa kanilang newly formed alliance at sabay na nagsabing alright. Kaya bilang kanilang first act of alliance, pinropose ni Alisa na sabihin nila sa kanya agad kapag may nalaman silang bago. At kapag may nagpakita na namang isang devil beast ay tawagin lang nila siya agad at siya na ang bahala makipaglaban dito. Tinanong naman siya ni Taigel kung paano nila siya mako-contact. At pagkatapos mag-isip, tinanong ni Alisa kung kaya ba ng kambal makapag-set off ng fireworks. Sagot naman ni Leon na kaya nila yon. Kaya sinabi ni Alisa na dapat ma-determine nila ang urgency ng sitwasyon at lakas ng kalaban base sa bilang ng gagamiting fireworks. Kapag mukhang mahina lang ang kalaban, magpaputok sila ng isa. At pag kailangan naman nila ng backup ay mag-launch sila ng dalawa. At kapag dir naman ang kanilang sitwasyon at paputukin na nila ang lahat ng fireworks na meron sila. At kapag sa tingin naman ni Alisa ay kailangan niya ng backup, sisiga naman siya sa kanilang dalawa bago siya makipaglaban. Sinabi naman ng kambal na makakaasa siya sa kanila. At kapag si Alisa naman ang nakakuha ng impormasyon ay dapat rin niyang banggitin ito sa kanila. Pagkatapos naman sumangayon ni Alisa, nag-fist bump na ang tatlo para i-seal ang deal ng kanilang alliance. Mula naman sa loob ng top floor ng Solzian Castle, makikita natin si Princess Milia na nakasilip sa bintana at may pinapanood na tatlong tao na naglalakad pa exit ng Solzian Gate Bridge. At ang tatlong ito ay si Nathan at ang kanyang nanay at tatay na sobrang lungkot na inuuwi ang kanilang lutang at na-expel na anak. Matapos niyang tingnan ito ay nakaramdam siya ng sakit na tila may pinanggagalingang guilt. Bigla naman siyang in-approach ni Cardinal Romaine at tinanong siya nito kung nasasaktan ba ang puso niyang makita ito. Nginitian naman siya ng headmaster at sinagot niya ito na kapag sinabi niyang hindi naman siya nasasaktan ay magsisinungaling siya. Alam ni Milia na ang doctrine of Eldism ay nanggaling mismo sa Word of God, also known as the Words of Ancient Toa. At kapag sinabi sa Holy Scriptures of the Words of Toa na thou shalt walk the path of magic ay duty nila na sundin at isagawa ito bilang people of Dorn. Pero sadyang heartbreaking lang talaga para kay Milia na makitang maglaho ang kinabuksan ng kanilang young people.
Pero sa tingin niya ay isa parent sa mga mas sinwerte si Nathan dahil at least ay nakauwi parent siyang buhay. Nagbow naman ng head si Romaine sa prinsesa in agreement at sinabing everything is in accordance with the will of God. Tapos, nagbigay ng masamang pagtingin ang corrupt na headmaster. Meanwhile sa garden area ng school grounds, patuloy parent si Alisa na lumalapit sa iba't ibang groups ng mga students at paulit-ulit parent siyang nire-reject ng mga ito. Kaya sa huli ay tinanggap rin niya na useless lang ang paraan ng pagtanong sa mga tao dahil hindi naman nila siya sinasagot. Mukhang tabo sa kanila na pag-usapan ng devil beast sa loob ng school. Napaka-bizarre para kay Alisa na hindi eager ang mga bata dito na pag-usapan ang tungkol sa mga crazy stories tulad ng mga taong nag-turn into devil beasts. Kaya napaisip na lang muna si Alisa kung dapat ba siyang magtanong na lang sa ibang tao, tulad ng isang guro. Naalala niya ang bagong male instructor galing sa Esalen na si Rod as Matthew Burns, nakasama si Michael as Teddy Sean. Pero naisip rin niya na hindi niya dapat silang istrobohin dahil successful silang nakapag-sleep in undercover. Bukod dun, naisip rin ni Alisa na kapag nag-inquire si Mr. Burns tungkol sa kanyang identity ay mahihirapan rin siyang makahanap ng excuse. Tapos, nagulat si Alisa sa pag-upo niya sa bato dahil naramdaman niya na ang dance ng moss na nandito, at mukhang napakatanda na ng batong ito. Dito na niya naalala na ang Solzian Seminary ay bineweled over ancient ruins. Sunod ay nahiga pa siya at nirelax rin niya ang katawan niya on top ng malaking mossy stone brick. Sabi pa niya, hindi niya ayaw ang pakiramdam ng pag-entrust ng sarili niya sa mossy old thing na ito. At habang nag-uunat ng likod, bigla niyang naalala na mayroon palang isang instructor dito sa school na pwede niyang makausap at mapagtanungan tungkol sa mga secrets ng school. At iyon ay walang iba kundi si Naiya. Kaya agad na hinanap ni Alisa si Naiya na kasalukuyang naglalakad sa school corridor. At pagkita ni Alisa sa kanya ay binampagad ni Alisa ang ulo niya sa likuran niya para gulatin siya. Bigla namang nilamon ng kaba at takot si Naiya na gulat sa natanggap niyang jab sa likod out of nowhere. At pagtingin niya sa likuran niya, nakita niya na ang estudyanteng tumatawag sa kanya bilang teacher ay si Alisa. Nagpapakyut pa ito na nagsumbong sa kanya na hindi siya pinapansin ng kahit sinong mga estudyante dito sa school at pakiramdam niya ay binubuli siya. Humingi tuloy si Alisa ng counsel sa kanya. Pero nang inig lang sa takot si Naiya at napatili. Tapos, dinala na lang niya si Alisa sa isang empty classroom at nilock niya ang pinto. Dito na niya scaredly na tinanong si Alisa kung ano ang gusto niyang i-discuss with her. Sinabi naman ulit ni Alisa na tungkol ito sa pagbubuli sa kanya. Alam naman ni Naiya na nagsisinungaling lang siya. Kaya nagpaliwanag muna si Alisa at sinabing hindi siya tinatreto ng maayos ng lahat at wala silang sinasagot sa mga katanungan niya tungkol sa nangyari kay Nathan. Tapos, bigla na lang nagbitaw si Alisa ng sunod-sunod na direct questions, paano maka-obtain ng rune, saan dapat siya pumunta, may nakita na bang devil beasts dito si Naiya, at ano ang alam niya sa secret room ni Dorel. Nagpanik naman si Naiya sa masyadong direct na mga katanungan ni Alisa. Tinanong naman niya si Alisa kung talaga bang tinanong rin niya sa ibang students ang last question niya na yon. Pero sinabi naman ni Alisa na biro lang ang panghuling tanong niya kanina. Hindi naman siya tanga para i-reveal sa iba ang tunay niyang pakay. Habang nagtatanong siya sa mga students kanina ay nagkunwari lang siya bilang isang curious student na interesado lang sa sorcery at concerned lang para kay Nathan. Sinabi naman ni Naiya na ang blunt na pagtatanong ni Alisa in itself ay hindi na rin pasok sa realm ng normalcy dito sa school. Tapos, sinabi naman ni Alisa na alam niyang alam ni Naiya na siya ang hero na si Alicia. Pero despite knowing that, hindi pa rin niya siya nire-report sa school. Sa ibang kasabihan, kabilang si Naiya sa Trilateral Pact. Malakas ang hinala ni Alisa na pumunta dito sa Solzian si Naiya bilang spy para sa Bowlet, sa ilalim ng orders ni Emperor Baze. At ito ay dahil isang troublesome holy sanctuary ang school na hindi magawang galawin directly ng mismong Emperor. Napaamin naman si Naiya na hindi nagkakamali si Alisa sa mga hinala niya. Pero naniniwala parent si Naiya na magkaaway parent sila. Kaya wala siyang intentions na tulungan siya. Napaskof naman si Alisa sa mga sinabi ni Naiya. Tapos, tinanong niya kung paano pag inoffer niya kay Naiya na tutulungan rin niya siya. Bigla namang nagulat si Naiya sa kanya. Binanggit ni Alisa na alam niya kung ano ang pakay ni Emperor Baze dito,
dahil isa rin siyang participant sa naganap na recent conference. Hindi naman makapaniwala si Naiya sa sinabi niya. Ni-reveal niya kay Naiya na planong end goal ng Emperor ay mag-charge in para manako ang anumang ma-uncover nila na secrets gamit ang kanyang army. At ang dahilan kung bakit nag-agree siya na papasukin sa Solzian ang mga outsiders ay para magkaroon siya ng pretext para magawang ipadala ang kanyang army sa isang holy sanctuary tulad ng Solzian. At kaya lang niya hindi ito ginagawa agad ay dahil hindi pa niya alam kung nasaan nakatago ang secret. Hinihintay pa niya na ma-discover ito either ng Eslan, Hayden, o ni Naiya. At nang tinanong ni Alisa si Naiya kung tama ba siya ay wala naman siyang maisagot. In addition, sa tingin ni Alisa ay hindi makakapayag ang Eslan na panuurin lang ang Bowlet na magpapadala ng army sa Solzian. Kaya in anticipation ay malamang mayroon na ring naihandang isang malakas na army ang Eslan para ma-deploy sa Solzian. Pagkatapos nito, napasilip sa bintana si Alisa habang tinitingnan ang mga naglalakad na mga students. Sinabi niya na either way ay maaaring maging isang battlefield ang lugar na ito. At bilang isang hero, nais niyang maiwasan na magkaroon ng casualties among the students. Na-convince na rin niya sa wakas si Naiya, kaya scaredly siyang tinanong nito kung ano ang gusto niyang ipagawa. Ayon kay Alisa, ang best option nila ay ma-discover ng mabilis ang secret at ma-eliminate agad ito bago pa ma-dispatch ang mga armies. Dahil kapag naialis agad nila ang mga binhi ng tunggalian, wala nang magiging dahilan pa ang kahit sino para sa anumang pagsalakay. In turn, mafu-fulfill ni Naiya ang role niya bilang spy at makakapag-report sa Emperor, habang si Alisa naman ay magagawang maprotektahan ang mga bata. Kaya tinanong na ni Naiya si Alisa kung magagawa ba niyang makapaghintay na makapag-report sa Emperor bago ang lahat. Nangako naman si Alisa sa kanya na makakapaghintay siya. Tapos, bigla na namang nilamon ng kaba si Naiya nang binanggit sa kanya ni Alisa na may current alliance rin siya sa Blue Twins, pero nangako rin siya na hindi niya i-reveal sa kambal na si Naiya ang source niya sa makukuha niyang information sa kanya. Sinabi naman ni Naiya na dapat lang na hindi. Pinanggako naman ni Alisa ito kay Naiya sa ngalan ng kanyang honor bilang isang hero. At sa unlikely event na hindi mag-succeed si Alisa sa oras at nagkaroon na dito ng gyera, pinapangako naman niya kay Naiya na hahayaan niya siyang makatakas. Nang inag naman sa takot si Naiya na tinanong si Alisa kung ang ibig sabihin ba nito ay hindi niya siya hahayaang makatakas kapag hindi siya nag-cooperate. At tinanong rin niya kung hindi ba extortion ang ginagawa ni Alisa sa kanya. Pero sa huli ay kumalma rin at huminga ng malalim si Naiya, bago siya nagtanong kay Alisa kung pwede ba siya magtanong. Paano raw nangyaring lumiit ang katawan ni Alisa at paano rin siya nagkaroon ng features ng isang Hydnin? Napa-comment naman si Alisa dahil curious rin pala si Naiya sa itsura niya after all. Meanwhile, may makikita naman tayong isang pigeon na lumilipad galing mismo sa school. At pagtingin natin sa hita nito, isa pala itong messenger bird na papunta ng Esselberg dala ang isang letter. At ang recipient nito ay ang mismong hari ng Eslan na si Uriel. Napa-comment ang hari sa pagiging talented ni Rod at Mikhail dahil sa kanilang reliability. Pero tulad ng kanyang inaasahan, hindi madaling ma-infiltrate ang inner circle dahil sa pagiging maingat ni Chancellor Romaine. At dahil sa report ay inaasahan niyang matatagalan pa sila bago magkaroon ng initial progress. Pagkatapos niyang sunugin ang sulat, biglang lumitaw sa likuran ng hari out of nowhere ang Sword Saint na si Owen. Tinanong siya nito kung dapat na ba siyang mag-set forth, at sinabihan lang niya ang Sword Saint na wag muna, dahil masyado pang maaga. Tumitig naman si Owen sa hari habang pinapaliwanag nito sa kanya na kapag masyado siyang maaga kumilos ay maglilid ito sa excessive friction with the Eld faith. Ayon kay Uriel, hindi dapat nila malos ang popular support. Hindi sila maaaring mag-tread upon sa isang holy sanctuary nang walang pruweba na may evil presence dito. Or at least man lang ay hanggang buhay pa ang current pope. At ayon sa sources ni Uriel, si Chancellor Romaine ng Solzian ang tinitingnan ng Eld faith bilang susunod na pope. At sa oras na ma-inaugurate na siya ay magiging untouchable na siya. Kaya napaisip muna si Uriel kung ano ba ang actions na pwede nilang magawa sa ngayon. At nang nagka-idea na siya ay nagbigay siya ng command kay Owen na kumuha ng 500 na sundalo at pumunta ng Hayden. Ayon kay Uriel, ngayong absent na ang Lord of the Mountain of the Moon ay hinug na para sa isang conquest ang bansa ng Hayden. Mula naman sa Hydret, sa capital ng Hayden,
makikita natin ang royal villa na nakatayo sa isang mountainside, na ang pangalan ay Gekaro. Nandito sa loob nito si Crown Princess Tuwara at si Nelel na masayang pinapanood si Luna na naglalaro ng building blocks at nagsespell ng sarili niyang pangalan. At dahil sa high IQ display ni Luna ay pinuri siya ng husto ni Nelel. Sinabi naman ni Tohara na na-amaze na siya sa anak niya dahil ang aga niyang natutunan ang mga letters. Pero ngayon ay nagpapakita na rin siya ng early prowess at aptitude for magic sa pag-levitate niya ng mga building blocks. Ayon kay Tohara ay expected naman na niya na may magical talent si Luna. Pero, hindi niya na-consider na ganito kataas ang level ng talent niya. Sa tingin niya ay parte ng pinanggalingan nito ay ang blessing mula kay Sir Clen na nagbistow ng kanyang pangalan kay Luna. Pinuri naman muli ni Nelel si Luna dahil sa kanyang sabay-sabay na pag-levitate ng lahat ng building blocks na meron siya. At tuwang-tuwa naman si Luna na naglalaro, nang bigla siyang nag-utter ng first word niya na nagsisimula sa syllable na, ma. Pagbalik naman natin sa discussion ni Alisa at Naiya, tinanong lang ni Alisa si Naiya kung nasaan at paano na-obtain ang isang rune. Pinoint out naman ni Naiya na dinododge lang ni Alisa ang tanong niya tungkol sa kung paano nag-shrink ang kanyang katawan. Sinagot naman ni Alisa na hindi niya alam dahil nagising na lang siya isang umaga ng ganito. Sinabi lang sa kanya ni Clen na na-trim down niya ang katawan niya or something. Kinabahan naman bigla si Naiya sa idea ng pag-trim down ng katawan at sinabing maswerte si Alisa na buhay pa siya. Tumanggi naman na si Alisa sa pag-elaborate dahil ayaw na niyang patagilan pa ang usapan nila. Kaya tinanong niya ulit si Naiya kung may alam ba siya tungkol sa location na hinahanap nila. Sagot naman ni Naiya na kapag may alam siya tungkol dito ay na-report na sana niya agad ito sa Emperor. Tapos, pinaliwanag niya kay Alisa na tulad ng kanyang paggising na na-trim down na ang katawan niya ay ganun lang rin ang naranasan ni Naiya nung na-obtain na niya ang Crystal Sorcery. Naglaho rin ang lahat ng memories niya tungkol sa pagkakakuha nito, at sa tingin niya na ganito rin ang kaso ng mga estudyanteng nakakakuha ng runes. Ang alam lang niya ay mayroong pinagdadaanang trial sa pag-obtain nito at ang mga chosen ones ay nakakatanggap ng revelation kung tawagin. Tinanong naman ni Alisa kung ano ang revelation na yun. At bilang sagot ay binigkas lang ni Naiya sa kanya ang linya na, guided by the revelation, challenge the trial. Nagulat naman si Alisa nang marinig ito dahil pamilyar ito sa kanya. Inassure naman ni Naiya na tama si Alisa nang narinig at iniisip. Ang course of events ng trial para sa pag-obtain ng rune ay tulad lang rin ng sinasabi sa passage tungkol sa Town of Origin na makikita sa kasulatan ng Legend of the Hero. Meanwhile, makikita naman natin ang trio ni Kren, Edison, at Sarasa na ini-enjoy ang company ng isa't isa habang sabay-sabay na naglalakad pabalik ng kanilang dormitory. Tapos, bigla na lang mayroong kakaibang napansin ng matatalas na mga mata ni Kren mula sa kanilang likuran na parang may sumusunod sa kanila. Kaya, nag-cast siya ng shadow para makapag-create ng diversion gamit ang cloaking ability niya. Makikita naman natin na ang taong sumusunod sa kanila ay isang babaeng estudyante rin ng Soulsian. At nagulat siya sa nakita niyang dumaan na shadow figure sa likod ni Kren, Sarasa, at Edison. Pero hindi na niya pinag-isipan pa ng malalim kung ano yung nakita niya at nagdesisyon lang siya agad na ipagpatuloy ang pagbuntot sa tatlo. Makikita naman natin ang tunay na Kren na nagtatago lang sa likuran ng isang puno at hinayaan lang muna niyang makalayo ang sumusunod sa kanilang babae. Napatanong naman si Sarasa kay Kren kung kanina pa ba sila sinusundan ng babae nang hindi nila nalalaman. Kinumpirma naman ni Kren na sinusundan na sila simula pa kahapon. Tinanong naman siya ni Edison kung paano siya nakagawa ng mga fake versions nilang tatlo para sundan ng babaeng sumusunod sa kanila. Tinanong ni Edison kung sorcery ba yun. Pinaliwanag naman ni Kren na hindi magic ang gamit niya, kundi shadows. At sa tuwing nudge-enter ng shade ang fake clones ay naturally silang nagva-vanish. Ayon kay Kren, sa moment na mangyari yun ay iisipin lang ng kanilang pursuers na nawala sila sa kanilang tracking. Sinabi naman ni Sarasa na as expected ay tulad din ng isa sa mga tricks ni Lady Zaftier ang ginawa ni Kren ngayon lang. Nagsabi naman si Kren na capable naman din talaga siya ng at least that much. At bukod pa dito, kaya rin niyang gumawa ng isang barrier of shadows na kayang gawing invisible ang mga tao sa loob mula sa mga tao sa labas. Dahil naman sa sinabi ni Kren, na-curious si Edison at sinubukang hawakan ang nakapalibot sa kanilang barrier of shadows.
Nailabas pa niya ang daliri niya dito at parang usok lang rin ang pakiramdam nito sa kamay. Napatanong naman si Sarasa kung sino kaya ang sumusunod sa kanila at ano rin kaya ang dahilan nila. Pero sinabi lang ni Kren na hindi siya nag-aalala tungkol sa mga bagay na binanggit ni Sarasa, dahil ayon sa kanya ay mayroong mas importanteng bagay na dapat gawin ngayon si Sarasa. Sinabi ni Kren na nag-effort na siya na mag-put up ng barrier kaya tinanong niya si Sarasa kung bakit hindi na lang niya gawin ang dapat niyang gawin. Napangiti naman si Sarasa sa pag-address sa kanya ni Kren bilang ang Org Oracle na si Sarasa Le'Erel Lafoka. Sinabihan na rin siya ni Kren na i-invoke na niya ang spirit ng kanyang goddess. Napablush naman at na-impress si Sarasa dahil maaga palang na-realize ni Kren ang tunay niyang identity. Hands on hips, proudly na kinumpirma at inintroduce ni Sarasa ang sarili niya bilang ang oracle na nag-channel ng kanilang goddess. Siya ang next to be Queen of Org. Gulat naman si Edison sa narinig niya at hindi siya makapaniwalang isa palang reyna si Sarasa. Bigla namang may nagsalitang boses sa loob ng utak ni Edison at sinabihan siya nito na huwag magulat sa lahat na lang ng mga nangyayaring mga bagay. Napasorry naman si Edison dahil dito. Tapos, sinabi na ni Sarasa na i-channel na niya ngayon si Lady Zaftier, ang goddess of the org. Kaya, nag-iba na bigla ang aura ni Sarasa habang nagko-compile ng energy sa gitna ng dalawa niyang kamay. At sa pag-release niya ng energy, biglang lumutang ang petit na katawan niya at umihip ng malakas ang hangin around her sa paglitaw ng crown wing-like symbol sa likuran niya. Tapos, lumitaw na mismo sa likuran ni Sarasa si Lady Zaftier mismo sa kanyang true form na mahahalin tulad sa isang siren. Kitang-kita ang shock sa mukha ni Edison na hindi makapaniwalang nasa harapan na nila ngayon ang mismong Devil Beast Queen of the West. In-acknowledge at binati naman ni Kren na ito si Zaftier of the Mystifying Mists. Binati rin ni Zaftier pabalik si Clivites at ang tagal na raw nilang hindi nagkita. Pagkatapos nito, pinuses na lang muna ni Lady Zaftier si Sarasa para maging mas discreet ang kanilang pag-uusap. Dahil dito ay nilabasan ng 2 pairs of angelic wings si Sarasa sa likuran at nagmanifest ng 2 linya ang pupils ng kanyang mga mata, katulad mismo ng mga mata ni Zaftier. Na-maintain rin ni Sarasa ang goddess green arc ni Zaftier na naka-attach sa likuran, habang maintain ang petite body. Tinukso tuloy ni Kren si Zaftier at sinabing my current oracle is really tiny. Ininsulto rin niya si Zaftier sa pagiging matanda. Sinagot lang naman siya nito ng silence, pop. Sunod nito, nag-serious mode na si Zaftier at nagsalita na siya gamit ang katawan ni Sarasa. Kinausap niya muna si Edison at sinabihan niya ito na siya naman ang may susunod na turn na magpakilala. Tinanong pa ni Zaftier ito kung gaano pa niya katagal balak magtago. Tapos, kin-all out niya si Edison bilang ang Devil Beast King of the East na si Laswell the Ultramarine. Nahirapan pang umamin si Edison ng una at yutal-yutal pang sumubok magsalita habang kinakabahan. Pero agad din siyang sinabihan ng boses sa loob ng utak niya at sinabihan siya nito na tumigil na siya at matulog muna, dahil balak na ng boses sa utak niya na mag-take over sa pag-participate sa conversation. Humingi naman ng oras si Edison dahil hindi pa raw handa ang puso niya para sa gustong mangyari ng boses sa utak niya. Pero, sinabihan lang siya nito na manahimik. Nag-concede naman si Edison sa authority ng boses na nagsabi sa kanya na kapag sinabi niyang gusto niya ng lumabas ay yun mismo ang ibig sabihin niyang gawin. Kaya ang sunod na nangyari, bigla na lang nag-crack open ang top of the skull ni Edison at nahati ang kanyang top part ng ulo. At mula dito ay mayroong lumabas na isang alien-looking reptilian creature. Tumungtong lang ito sa ulo ng walang malay na katawan ni Edison na somehow ay nananatili pa ring nakatayo ng tuwid. Tapos, hinarap na ng creature na ito si Kren at si Zaftier. Kinumpirma niya na tama silang dalawa sa pagkakakilala sa kanya bilang si Laswell, at inaddress na niya ang dalawa bilang ang Westerner at ang Southerner. Sinabihan naman siya ni Zaftier na alam niyang isang parasitic collective si Laswell at sa moment pa lang na nakita niya si Edison ay alam niyang pinaparasitize niya ito. Sinabi naman ni Laswell na marami siyang spare time, kaya pagpa-parasitize siya ng all sorts of creatures, at isa lang si Edison sa mga creatures na yun. Alam ni Laswell na nasa labas na siya ng territory niya, pero madali pa rin para sa kanyang magpadala ng 3 o 4 sa labas. Sunod ay tinanong naman niya si Clivites kung paano niya nagawang makalabas ng kanyang teritoryo.
Tapos, tinanong niya kung na-cut down significantly ba ang katawan na gamit ngayon ni Clivites. Pero wala namang imik si Clivites dito at ni-redirect na lang niya agad ang usapan sa mas importanteng bagay. Binanggit ni Clivites kay Zaftier na pain-presume niya na may dahilan si Zaftier sa deliberate niyang pag-gather sa kanila ni Laswell. Agad namang kinumpirma ito ni Zaftier at sinabi na ang kanilang kailangan pag-usapan ay walang iba kundi ang Devil Beast King of the North na si Vordin the Searing. Ayon kay Zaftier, mayroon siyang unshakable proof tungkol sa pag-conspire ni Vordin sa isang grupo ng mga hominids para sa pagplot ng something. Naniniwala rin si Zaftier na nagpadala rin si Vordin dito sa Solzian ng sarili niyang Devil Icor Double, tulad nilang tatlo. Naniniwala rin si Zaftier na ito rin ang hinala ni Clivites at ni Laswell, kaya nagpunta rin silang dalawa dito sa Solzian. Sinabi naman ni Laswell na hindi niya alam, pero hula niya na may nasense lang siyang disturbing na presensya. Ayon sa kanya ay may bad feeling lang siyang naramdaman tungkol dito kaya siya pumunta dito. Bukod dun, syempre ay may nabalitaan din siya tungkol sa pagwasak ni Clivites sa palasyo ng Hayden. Tinanong na ni Laswell ang dalawa kung ano na ba ang dapat nilang gawin at dapat ba nilang hanapin si Vordin at i-interrogate siya. Sagot naman ni Zaftier na hindi si Vordin ang tipo ng Devil Beast King na sumasagot sa mga katanungan. Pero, importante pero na ma-uncover nilang tatlo ang plano niya at makapagpasa ng judgment upon sa kanya. Nagulat naman si Laswell sa sinabi ni Zaftier at tinanong kung paano nila gagawin yun, dahil hindi naman daw nilang mga Devil Beast Kings kayang iwanan ang kanya-kanya nilang mga teritoryo. Dapat ba silang mag-raise ng armies para ipadala kay Vordin at umatake? Tanong ni Laswell. Nilinaw naman ni Zaftier na hindi si Vordin ang tipo na kayang matalo sa paraan na yon. Pero, maaari nilang magawang ma-foil ang kanyang pinaplano. Binanggit naman ni Clivites na ang plano ni Vordin ay mayroong kinalaman sa Legend of the Hero. Sinabi naman ni Zaftier na maaaring ganun na nga. Nagpanik naman at napatanong si Laswell sa dalawa kung ano ang pinag-uusapan nila, dahil wala siyang masyadong idea tungkol sa Legend of the Hero. Hindi raw kasi may kunto ang mga Sladens na nasa kanyang teritoryo, at madalang ring bumisita doon ang mga heroes. Sinabihan naman siya ni Clivites na napaka-stupid ng bagay na sinabi niya. Kaya dahil na ilan na lang niya na totoong napaka-stupid talaga niya kapag mag-isa lang siya at hindi kasama ang buong Parastic Collective. Kaya sinabi niya kay Clivites na kapag kaya niya itong ma-explain sa kanya in a simple fashion ay makakatulong yun ng malaki sa kanya. Sinabi naman ni Zaftier na yon na nga mismo ang sinusubukan niyang gawin ngayon dito. Dahil dito ay sinimulan na ni Zaftier ang kanilang discussion tungkol sa lahat ng mga bagay na nangyari bago nag-perish ang mga predecessors ni Clivites at Laswell. Kaya ngayon, kasabay ng pagkwento ni Lady Zaftier tungkol sa The Legend of the Hero ay ito rin mismo ang kasabay na dinidiscuss ni Naia at ni Alisa sa loob ng isang classroom simula sa pinakaunang kasulatan, na ang title ay Templo. Nagising siya sa batong altar, at sa liwanag ay napatingala. Naunawaan ng bayani ang kanyang tadhana. Ngayon, para sa kasulatan ng ikalawang bahagi, ang bayan ng pinagmulan. At saka, ginabayan ng banal na pahayag na kanyang tinanggap, hinarap ng bayani ang pagsubok at sa kapangyarihan ay nagising ng ganap. Ngayon naman, ang ikatlong bahagi, pugon. Ang espadang pinanday sa apoy na may kapangyarihang banal, tinawag na pinakadakilang kayamanang tunay, ang naging tanging sandata ng bayani sa tagumpay. Para sa ikaapat na bahagi, langit at lupa. At iniligtas ang maraming nilalang, nakatayo sa tuktok ng bangkay na tambak, pumatay ng halimaw ng walang bilang, sa rurok ay tumitig ang bayani na matatag. At sa wakas, ang huling bahagi, bagong silayan. Tinalo niya ang apat na hari ng halimaw na mabagsik, at pinatnubayan ang tao sa kabila ng lambat na mahiwagang balot, gawa ng Diyos, sa kanyang pag-ibig. Muling nabawi ang mundo. Pakinggan naman natin si Naia sa pagbigkas niya ng pinakahuling line ng Legend of the Hero, magising ka, bayani. Pakinggan ang tinig ng Diyos sa oras ng tunay na paggising. At dito na nagtatapos ang text sa kaalaman ni Naia. Iyon lang ang sinasabi ng The Legend of the Hero tungkol sa The Town of Origin. Ayon kay Naia, ang embellished version ng The Legend of the Hero ay naging widely known bilang isang fairy tale.
Pero, kahit sa original text na alam nila ay walang kahit anong mention dito tungkol sa sorcery. Nagawa namang makumpara ni Alyssa ang sitwasyon at maihalin tulad ito sa parte tungkol sa furnace ng Haydn. Wala ring mention ng pangalan ng Haydn o kahit anong method sa paglikha ng sacred treasures mula sa original text, pero totoong nag-exist pair naman ang mga bagay na ito. Naisip ni Alyssa sa sarili na malamang ay may kanya-kanyang libro ang bawat isa sa 4 na lugar na naglalaman ng missing details mula sa original text. Naisip ni Alyssa na katulad lang rin ito ng Book of Toa na nahanap ni Clem mula sa furnace ng Haydn. Pagkatapos maisip ito, na-realize ni Alyssa na maaaring may kanya-kanyang Book of Toa ang bawat passage. Napatanong sa sarili si Alyssa kung ang tunay na pakay ba ni Dorel sa Haydn ay hindi ang furnace, kundi ang Book of Toa na nandoon. At kung tama ang hinala niya ay maaaring ibig sabihin noon ay may kaalaman na si Dorel tungkol sa existence ng mga librong yun. Napadilat si Alyssa nang nag-iisa niyang mata nang maisip niya na maaaring nakakita na rin ng isa pang Book of Toa si Dorel, na bukod pa sa librong nakuha ni Clivites mula sa Haydn. Napag-connect ni Alyssa ang dots at na-realize niya na maaaring nagmula dito mismo sa Solzian ang Book of Toa na related sa second passage na The Town of Origin. Napa-worry naman sina Ian na makita si Alyssa na nag-iisip ng malalim at nananahimik. Tapos, binanggit ni Alyssa ang tungkol sa Divine Revelation at sa trial. Tinanong niya kung paano kapag may sapat na na-decipher sina Dorel mula sa missing text para magawa nilang ma-recreate ang mga ito. Binanggit ni Alyssa kay Naiya na sa tingin niya ay na-figure out na niya ang tunay na nature ng tinatawag ni Naiya na The Secret Room. Nagulat naman si Naiya sa sinabi ni Alyssa. Tapos, mas lalo pa siyang nagulat nang bigla na lang lumabas si Alyssa ng classroom at kumari pa palabas ng school building. Lumabas rin sa hallway si Naiya para magmakaawa na hintayin siya ni Alyssa dahil ang daya niya sa hindi pagsabi sa kanya ng kanyang na-figure out. Pero tuloy-tuloy lang na tumakbo papalayo si Alyssa habang kausap ang sarili sa inis dahil sa pag-refuse ni Clem na mag-connect sa kanya. Kahit ganun pa man ay desidido si Alyssa na sabihin kay Clem ang mga na-figure out niya na mga bagay as soon as possible. Pagkatapos makalabas ng school grounds ay may pinagtanungan at pinasalamatan si Alyssa na isang security guard, dahil mula sa kanya ay nalaman niya na hindi pa nakakalagpas ng front gate ng inner wall ang grupo ni Kren. Naisip ni Alyssa na baka naglakad papunta ng East Gate pagubat sina Kren, kaya naisipan rin niya na dumaan sa ruta kung saan mayroong madadaan ang isang botanical glasshouse garden. Mula naman sa loob ng glasshouse, may makikita tayong isang student volunteer na nagtetend sa mga flowers at mga plants. At ang estudyante na ito ay walang iba kundi si Andrew, ang kaibigan ni Mary at Ray. At habang nagtatali siya ng stems ng halaman na pinagpe-performan niya ng marketing, ay biglang nakapasok na dito sa loob si Alyssa. Napatingin pa si Alyssa kay Andrew at napatigil sa pagtakbo dahil nakilala niya siya bilang ang kaklase niya na ranked number 3 sa kanilang grade. Tapos, napatingin na lang sa tabi si Alyssa nang bigla siyang may napansin na isang white snail na naguglow ng matingkad na puting ilaw. Na-amaze pa siya sa snail na ito na naglalakad on top ng isang halaman. At matapos niyang titigan ito ng ilang segundo ay bigla na lang niyang nakita ang sarili niyang reflection sa katawan ng shiny white snail. At kasabay ng pangyayaring ito, nag-flip ng pages ng Book of Toa si Headmaster Romaine sa pagsara niya ng aklat. Pagkatapos nito, nakaramdam ng weird at nakakahilong sensation si Alyssa sa buong katawan niya. Sunod naman nito ay natisod na lang siya bigla sa isang slightly mataas na curve sa sahig. Na-regain naman niya agad ang kanyang balance, pero naramdaman niya na parang mayroong something off. At pagtingin niya sa likod niya, bigla na lang siyang nakakita ng isang higanteng gray zombie na higa on the side sa lapag at pinapanood siya ng mabuti. Sumunod noon, siyang ikinulong sa isang glass jar na nagpabigla sa kanya. Nang hawakan niya ito ay nagtaka siya sa kung bakit sobrang kapal ng glass na ito, pero hindi nagtagal ay na-realize niya na hindi naman sa makapal ang glass, kundi bigla siyang lumiit at naging size ng isang rodent, at hinuli siya dito ng undead-like individual na nakakita sa kanya. Pagkatakip sa kanya ng malacorpse na nilalang na ito, inislide nito yung takip ng jar sa ilalim kaya natapilok siya dito, at sumunod noon ay bigla siya nitong iniangat na nagpa-out of balance sa kanya. Tinitigan siya maigi nito matapos siya nitong mahuli, at habang ginagawa nito yon ay bigla tayong napunta sa isang devil beast na nasa kaparehong sitwasyon ni Alyssa,
At kamukha siya nito kung saan may blonde din itong buhok at walang kal-iwanang mata, at nasa loob din ng isang glass jar na nahuli naman ni Andrew, kaya kita ang pagkabahala sa itsura ng creature na ito. Nagtaka si Andrew nang mahuli niya ito sa loob ng kanyang garden, at sinimulan niya itong dalhin at ilagay sa kanyang bag, kaya nagsimulang mag-squeak ang creature na ito. Lumalabas na yung devil beast na ito at si Alicia ay iisa nang bumalik tayong muli sa perspective ni Alicia, at tila ba nasa ibang dimensyon kung saan nakakatakot ang itsura ni Andrew, sinubukan niyang sigawan nito na tumigil, huwag isara ang bag, at palayain siya nito. Paulit-ulit niya itong ginawa pero biglang may pumukaw ng kanyang atensyon sa katabi niyang glass jar dahil sa tunog na ginagawa nun, kaya napalingon siya dito. Nang mapansin niya kung ano ito, nagsimula siyang kabahan at hiniling na sana yung bagay na ito ay hindi ang kanyang iniisip. Gayunpaman, sa laking gulat niya at takot, isa itong jar of bugs kaya napasigaw siya dito na bugs na naman. Nagbigay ito ng lubos na takot habang sumisigaw na tama na sa mga bugs at ang traumatic daw noon para sa kanya. Sumigaw siya dito ng sumigaw na tumigil na habang napapahawak sa ulo, pero habang dala-dala siya ni Andrew sa shoulder bag nito ay naririnig lang nito sa kanya ay squeaking sound na parang isang daga. Nagsimulang maglakad papalabas itong si Andrew sa kanyang garden, at paglabas niya dito ay nakita siya ni Chancellor Romaine na naglalakad sa katabing field. Nang titigan siya nito ay napangisi ito na para bang may kinalaman sa nangyari kay Alicia. Ipinakita naman na sa atin dito na isa sa mga hawak nito ay mukhang isang Book of Thoa, at hinaharangan niya ito ng isa pang klase ng libro. Sa sumunod na eksena, napunta tayo sa lugar na may nagbabagang lava, na mukhang sa loob ng isang bulkan. Dito, ipinakita na sa atin ang itsura ng Devil Beast King of the North na si Vordin, at kinakausap ito ni Chancellor Romaine. Tinanong nito si Romaine kung nahuli niya na ba si Alicia Glenfall, yung shit of a girl na falsely pinoproclaim ang kanyang sarili bilang isang hero, kung saan sumang-ayon naman si Romaine dito at ipinaliwanag na nahuli niya yun nung foolishly yung nag-iisa. Sinabi niya na yung soul noon ay nasa loob ng mirror. Yung hawak niya daw na book, na The Book of the Town of Origin, ang nagpo-produce nun, at hindi daw yun makakalabas dun unless buksan niya ito. Sinabi niya din na babukas mag-isa yung book na ito kung kakayanin nun ma-overcome yung trial, pero pinpoint niya na pretty much impossible ang feat na yun. Mukhang na-master niya na daw ang paggamit sa librong yun, komento naman ni Vordin, kaya sumang-ayon siya dun at ipinaliwanag na yung book na yun ay ipinamana pa sa kanilang pamilya sa loob ng maraming henerasyon, at sila ay nagmula sa angkan ng obispo ng Town of Origin. Dagdag niya na hanggang sa makilala niya ang general at makatanggap ng tagubilin mula sa kanyang kadakilaan, ay hindi niya kailanman naunawaan ang kahalagahan ng librong yun o kung paano ito buksan. Pero ngayon, aniya, ay naibalik na niya ang orihinal nitong kapangyarihan, kagaya nito. Napangisi siya at sinabi sa sarili na ang lahat ng ito ay para sa katuparan ng kanilang dakilang ambisyon. Sumagot naman si Vordin na tama yun, at sinabi na para maisakatuparan yun, kinakailangan nilang makalap ang lahat ng mga libro. Pinanto nito na ang mga librong yun ang susi upang makamit ito. Ang huling libro, aniya, ang Book of the Furnace, ay malamang nasa pagmamay-ari ni Clivites. Inutusan niya si Romaine na huwag hayaang kahit anuman ang makahadlang sa kanya upang maaga ito, kung saan tumugon si Romaine na may seryosong titig na ipaubaya na yun sa kanya. Biglang naglabas ng dilaw na kidlat na aura ang librong hawak niya, at sinabi niyang ang soul sign ang dating kinatatayuan ng Town of Origin. Idinagdag niyang hanggat nananatili sila sa lupang ito, wala ni isa mang kayang tumapat sa kapangyarihan ng librong yun. Halimbawa na lang daw, kahit isang Devil Beast King. Habang sinasambit niya ito, nagsimulang magbago ang kanyang mga mata at maging malahalimaw ang itsura, kung saan sinabi naman ni Vordin na inaasahan niya ito sa kanya. Pagkatapos noon, nabasag ang salamin at bumalik siya sa loob ng chapel, at habang tinatawag si Vordin bilang Great King of the North, sinabi niya dito na sana ay makapaghintay na muna ito ngayon. Tumawa siya at nagkomento na anyhow, sino raw ang mag-aakalang yung hero na si Alicia na tumalo kay General Dorrell ay magiging ganong klaseng Devil Beast King, at natanong pa kung hindi ba si Andrew Whip, yung third-ranked student sa 5th grade, ang siyang nakahuli sa kanya. Sabay sabi na mukhang may magandang palabas na silang masasaksihan. Sumunod noon, bumalik tayo sa sitwasyon ni Andrew at ni Alicia na nasa loob ng bag nito, at bumalik na itong si Andrew sa kanilang dorm.
Pumasok siya sa kanyang silid, at mukhang roommate niya dito si Ray nang makita natin ito na nagbabasa ng libro sa may desk dun. Winelcome back siya nito sa kanyang pagbalik, kung saan inacknowledge niya naman yun. Dahil sa patuloy na paggalaw ni Alicia sa loob ng bag nito, napansin ni Ray ang paggalaw nun kaya napatanong ito kung may nahuli na naman ba siya, kung saan sumang-ayon siya dito, at ipinaalam na isa ay yung mouse. Sa tingin niya daw ay yung isang ito ay mabubuhay ng matagal, kung saan napaskof lang si Ray sa kanya. Nagkomento yun sumunod noon na kailangan niya talagang saludo sa kanya, at yung pagiging curious daw nito ay talaga namang kahanga-hanga. Idinagdag pa niya na sa lahat ng bagay, gumamit pa ito ng sorcery para lang gumawa ng basement para sa bagay na yun. Binuksan naman ni Andrew ang hatch na konektado sa naturang basement, at makikita na ang loob nito ay puno ng mga ugat ng halaman na nagsisilbing suporta. Bago siya bumaba sa hagdanan, tinanong muna ni Andrew si Ray kung istorbo ba ang kanyang basement at curiosity, kung saan sumagot si Ray na hindi naman, at ipinaliwanag pa na silang dalawa ni Mary ay humahanga sa kanyang quiet enthusiasm. Nagsimulang bumaba si Andrew sa hagdanan, at pagkarating niya sa pinakailalim, nagcast siya ng fel na agad nagpailaw sa mga fire lamps na nakalinya sa hallway ng basement. Habang naglalakad siya papasok, bumalik naman tayo sa perspektibo ni Alicia. Sa loob ng garapon, naisip niya na paminsan-minsan ay parang may naririnig siyang pag-uusap, pero hindi niya moari kung ano ang sinasabi ng mga ito. Dahil dito, natanong niya sa sarili kung isa ba itong panaginip at ipinapakita lang ba sa kanya ang lahat ng ito. Biglang inilapag ni Andrew ang bag, dahilan para mawalan siya ng balanse. Naisip niya kung saan siya inilapag, sa sahig ba o sa ibabaw ng mesa. Sumunod noon ay binuksan na ni Andrew ang kanyang bag na nagpakuha ng kanyang atensyon. Kinuha nito yung jar kung nasaan siya nakalagay, at ipinatong siya nito sa isa pang lamesa na may kutsilyong nakatusok sa gilid noon. Napaisip tuloy siya kung saang lugar kaya ito, at ano kaya ang intensyong gawin ni Andrew sa kanya. Bigla namang may ibinatong palaka si Andrew sa kanyang gilid na nagpagulat sa kanya. Kinuha nito yung kutsilyo na nakatusok sa gilid ng mesa at agad yung isinaksak sa ulo ng palaka, na lalong nagpawindang at nagpabahala kay Alicia. Sinimulan nitong hiwa-hiwain yun nang walang niha-niho na kala mo naghihiwa lang ng laruan, kaya napasigaw si Alicia nang mapanood ito na kung ano kaya ang problema ng lalaking ito. Habang nangyayari ang lahat ng yun, bumalik naman tayo kina Glenn at sa usapan niya kasama sina Zaftier at Laswell. May biglang bagay na nakakuha ng kanyang atensyon, dahilan para mapatingin siya sa isang direksyon, kaya agad siyang tinanong ni Laswell kung may problema ba, pero sagot niya ay wala naman. Gayunpaman, sa kanyang isipan, napansin niya at kinomento na simulat sa pool ay labis ng humina ang feedback na natatanggap niya mula sa kanyang devil eye core dito sa lupain na ito. Ngunit ngayon, ganap na itong nawala. Dahil dito, napaisip siya kung si Alicia ba ay nahuli na ng kung anuman. Napansin naman ni Zaftier ang kanyang biglang pananahimik, kaya tinawag niya ito at sinubukang makuha ang kanyang atensyon. Sabi naman niya na sapat na ang pag-uusap na ito, at halos nakuha na niya ang buong ideya tungkol sa nakaraan, at gayon din, kung gaano kababa ang pagkatao ni Zaftier. Humingi ng paumanhin si Zaftier at sinabi na pasensya na kung hindi niya naibahagi ang mga nangyari bago pa man siya ipinanganak. Ipinaliwanag niyang inakala niyang hindi na yun mahalaga dahil akala niya ay tuluyan nang natapos ang lahat. Ngunit malinaw na isang pagkakamali yun, aniya. Dito na nagkomento si Laswell tungkol sa naging usapan nila hinggil sa revival of the legend, at idinagdag niyang kailangang mapigilan nila ito anuman ang mangyari, lalo na kung ang layunin ay selyuhan si Toa sa lupain na ito, iyon ay hindi dapat pahintulutan. Ipinaliwanag niya na bago pa man umabot ang mundo sa kasalukuyan nitong anyo, may isang labanan noong mga 1,100 taon na ang nakalilipas na siyang nagwakas sa kanilang digmaan laban sa mga hero, isang gyerang tumagal ng mahigit 200 taon. Winasak ang kalupaan, libu-libong nasawi, at maski ang kanilang naunang henerasyon ay nalagutan ng hininga sa gitna ng labanan. At pagkatapos, sinabi niya na walang iba kundi si Vordin, ang Devil Beast King of the North, ang siyang nagwakas sa lahat sa pamamagitan ng isang fight to the death. Natanong ni Laswell kung ang mga peklat na tumatakip ngayon sa buong katawan ni Vordin ay bunga ba ng labanan mula noon, at nagkomento siyang siguro nga'y ganyan talaga kabangis ang mga tunay na hero. Dito naman sinabi ni Zaftier na sa pinakahuling yugto ng kanilang ebolusyon,
ang kapangyarihan ng isang hero ay dating lubhang mas mataas pa sa kanila, tunay na isang bangungot. Idinagdag pa niya na wala nang mas nakakaalam nito kundi si Vordin mismo, na siyang nakipaglaban sa pinakamatitinding labanan. Kaya ang tanong niya sa sarili, bakit ngayon, ang Devil Beast King na yun ay nakikipagsabwatan sa mga kalabang iyon upang buhayin muli ang alamat? Dito na nagsalita si Glenn at sinabi na wala siyang pakialam sa mga dahilan nito. Ipinaliwanag niya na sa kanya, isa yung kalaban na pumasok sa kanyang teritoryo at nag-bear ng pangil laban sa kanya. At lahat daw ng may kinalaman dito, lahat sila ay kalaban niya. Iyon lang daw ang dapat niyang malaman. Idineklara niya na gagawin niya ang mga bagay sa sarili niyang paraan, tulad ng kung paano niya ito ginagawa simulat sa pool. Binalaan siya ni Zaftir na mag-ingat at ipinaliwanag na nasa labas na sila ng kanyang nasasakupan, at sa katawan niyang ito, ay wala na siyang gaanong magagawa. Idinagdag niyang malamang ay ganoon din ang kaso para sa kanya. Ipinunto niya na oo, nagwala man ito sa Hayden, pero halfway na daw yun sa kanyang teritoryo, kaya hindi na uubra ang ganoon ngayon. Napaskof lang si Clivites habang naglalakad palayo, at saka lumingon kay Zaftir at sinabi na kaya nga dinala niya ang kanyang alagad, kagaya rin ng ginawa ni Zaftir. Sa likod ng isang puno, ipinakita sa atin ang alagad ni Zaftir na si Gart, na palihim na nagbabantay sa kanyang master. Napangiti si Zaftir at sinabing na-realize na pala niya yon, kung saan sinagot naman ito ni Clivites ng isang simpleng syempre. Napakomento naman si Laswell na hindi siya nagdala ng kahit sino. Bigla namang din-activate ni Clivites ang kanyang shadow barrier habang tinatawag si Alicia na wench, at sinabing mukhang nasa kalagayan nito kung saan hindi siya makakakomunika, kaya nagtaka siya kung saan ito nagpapalakad-lakad ngayon. Dahil sa biglaang aksyon na ito, natarante si Laswell at napamura sa gulat habang sinabing tinanggal nga talaga nito yung barrier. Agad siyang bumalik sa loob ng ulo ni Edison, habang si Zaftir naman ay ibinalik ang kontrol ng katawan kay Sarasa, dahilan para bumalik ito sa normal na anyo. Agad na bumalik ang malay ni Edison, at kapansin-pansin ang pagod sa mukha ni Sarasa. Binanggit ni Sarasa ang pangalan ni Hero Alicia pero agad niya itong binawi at pinalitan ng Alisa upang mapanatiling lihim ang pagkakakilanlan, at tinanong kung siya ba yung hindi nito makontak. Napaungol si Edison at sinabing nahihilo pa ang kanyang ulo. Dagdag ni Sarasa na sana okay lang si Alicia. Sa sumunod na eksena, lumipas ang 3 araw at hanggang ngayon, hindi pa rin nakikita si Hero Alicia. Sa loob ng klase, ipinakita sa atin na bakante pa rin ang desk kung saan nakaupo si Alicia. Sinabi ng kanilang guro na absent na naman si Alisa Slayhunt ngayong araw. Tinanong niya si Glenn kung may narinig ba ito, kung saan sumagot si Glenn ng wala. Sumang-ayon naman ang guro at ipinunto na kakaiba ito, lalo na't wala man lang daw nakakita sa kanya, samantalang kadalasan ay madaling natatagpuan ang mga estudyante. Inisip nito na baka bumalik yun sa kanyang country, at ipinaliwanag na minsan kasi ay nangyayari yun. Umaalis daw ang mga tao kapag hindi nila kayang makakip up sa klase. Pabulong naman na napakomento si Sarasa na there's no way na ayun yung nangyari dun. Ang Blue Twins naman ay nagpakita ng inis at irita sa pagkawala ni Alicia, si Edison ay itsurang typical na parang hindi komportable, habang si Mary ay napapalingon sa kanila. Si Ray naman ay napatingin kay Andrew na tahimik lang na nakaupo sa kanyang desk at wala itong imik. Habang nangyayari yun, bumalik tayo sa sitwasyon ni Alicia at dito ay tila ba inilagay siya ni Andrew sa mas malaking container na may lamang mga bato at halaman, at dito ay ipinakita siya sa atin na naghihingalo for some reason. Habang nakadantay sa isang bato at hinahabol ang kanyang hininga, napatanong siya sa kanyang sarili kung hell ba ang napuntahan niya dito, at lumalabas na kaya siya napagod ay nilalayuan niya ang mga ipis na kasama niya dito. Habang tinititigan ang mga yon, pinakalma niya ang kanyang sarili at pinagsabihan na kalmado niyang i-analyze ang sitwasyon. Nagkomento siya na mukhang hindi naman nagbago ang mga ipis, pero ang lahat ng iba ay malabo ang dating. Idinagdag niyang may kakaiba sa pakiramdam nito, para bang nanunood siya ng isang mirage, at ang paligid ay parang unti-unting nabubulok. Ipinaliwanag niyang inilagay siya sa isang malaking kulungan na gawa sa salamin, pero agad niya rin yung binawi at sinabi na lumiit siya hanggang sa kasing laki ng isang daga, kaya sa tingin niya ay isa lang yung glass container. Idinagdag niyang nakakita na siya ng ganito noon sa Eslan, at noong panahong yun, isang il ang laman noon.
Pinanto niyang hindi ito ang realidad, at napatunayan niya yon dahil sa sarili niyang refleksyon sa salamin, kung saan nakita niyang anyo niya ngayon ay isang devil beast na kahawig ng daga. Sinabi niya na ang itsura ay parang nilalang na nasa pagitan ng mouse at weasel. Napansin din niya na ang tanawin sa likod ng salamin ay hindi malabo at mukhang normal, kaya naisip niyang iyon ang totoong mundo. Consider ang daw yung scar sa kanyang mata at ang movement ng kanyang bibig, sa realidad ay nasa ganoong anyo nga siya at nakatitig sa kanyang refleksyon sa salamin sa parehong paraan. Napagtanto niyang sa paningin ng ibang tao, tiyak na ganyan ang anyo niya. Napakunot ang kanyang noo habang iniisip niyang marahil ganito rin ang nangyari noon sa insidente kay Nathan, kaya pala ganoon na lang ang pagkakatakot nito. Sa madaling salita, ang higanteng kumidnap sa kanya ay malamang isang taong may normal na laki lang. Nadeduce niya na tiyak na yung rank 3 na estudyante sa klase, na si Andrew ang naroon sa lugar na iyon noong panahong iyon. Habang nakatitig sa tin plate kung saan naroon ang tinadtad na bahagi ng palaka, idinagdag niyang simula pa noong unang araw, paulit-ulit na tinatadtad ng lalaking iyon ang mga palaka at iniiwan ito tuwing umaga, kaya naisip niyang posibleng pagkain iyon para sa kanya. Na-curious siya kung plano ba nitong alagaan siya, pero agad niya iyong itinanggi at sinabing hindi iyon tama. Napangiti siya ng pilit habang nakatitig sa isang bagay, at dito ay ipinakita sa atin na kasama niya sa loob ng lalagyan hindi lang ang mga ipis, kundi isang carnivorous na halaman na walang tigil sa paglamon sa mga insekto. Idinagdag niyang mukhang mali ang naisip niya kanina, dahil nandito siya sa lugar kung saan nagkukultivate ng halaman si Andrew. Tahimik niyang pinanood ang halaman habang pinupulbos nito ang mga ipis habang siya ay nakaupo sa tabi ng isang bato. At napansin niyang patuloy lang sa pagkain at paglaki ang bulaklak, kaya naisip niya kung siya rin ba ay nakatakdang maging pagkain ng halimaw na yon.